Lihim kong muling binuksan ang badge ng pulisya ng aking mga magulang sa likod ng lahat. Hindi pa alam ng aking kapatid na babae at kasintahan na nangakong mamahalin ako habang buhay na hinihintay pa rin nila ang aking ika-100 paghingi ng tawad sa isang estudyanteng mahirap. Napagdesisyonan nilang makipaghiwalay sa araw na maghihingi ako ng tawad. Sa katunayan, ang bawat pagkiling nila ay para lamang suklian ang utang na loob sa pagliligtas ng estudyanteng mahirap. Isang buwan matapos akong magbitiw sa trabaho, masaya silang naghanda ng pagkain at naghihintay sa aking pag-uwi at sasabihin sa akin na hindi na nila kailangang kumiling pa sa sinuman. Noong maaari na kaming mamuhay ng maligaya gaya ng dati, ang natanggap nila ay ang balita ng aking kamatayan. Sa sementeryo ng mga bayani, ang bawat lapida ay maringgal at taimtim sa ilalim ng sikat ng araw. Ibinaba ko ang mga bulaklak sa aking kamay, tiningnan ang itim-puting larawan ng aking mga magulang, at ang aking mga mata ay napuno ng mainit na luha. Ang kapitan ng dibisyon ng krimen sa lungsod na si Kapitan Xi ay nakatingin sa anak ng kanyang kasamahan. Ang kanyang mukha ay hindi kasing amo ng dati, at ang kanyang tono ay malamig at seryoso. Sigurado ka bang gusto mong buksang muli ang badge ng pulisya? Ang iyong mga magulang ay mga bayaning nag-alay ng buhay para sa bayan, wala silang pagsisisi sa kanilang kamatayan. Ngunit bilang mga magulang, tiyak na hindi nila nais na tahakin mo rin ang landas na ito. Isa pa, kung malalaman ito ng iyong kapatid at kasintahan, tiyak na hindi sila papayag. Tito Xi, higit kaninuman nauunawaan ko. Ang prinsipyo na unahin ang bansa bago ang sariling pamilya. Alam mo rin na ang aking mga magulang ang aking huwaran at determinadong mag-ambag ng lakas para sa bansa at sa lipunan. Ikaw pa nga ang tumingin sa aking aplikasyon sa Police Academy, ikaw ang higit na nakakakilala sa akin. Sa pagsabi nito, ang aking tono ay matatag. At ang aking mukha ay puno ng hindi matitinag na ekspresyon. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bumuntong hininga si Kapitan Xi, dahil buo na ang iyong pasya. Hindi na kita pipigilan. Ang mga anti-drug police ay kailangang magtago ng kanilang pagkakakilanlan. Lahat ng iyong kasalukuyang pagkakakilanlan ay hindi na magagamit. Gagawin ko ang lahat para mag-ayos ng isang peking pagkamatay, upang ang iyong pagkakakilanlan ay tuluyang mawala sa mundo. Maghanda ka na. Maghintay ka sa aking abiso. Matapos makuha ang nais, ang bigat sa aking dibdib ay nawala, at yumuko ako bilang paggalang sa kagalang-galang na nakatatandang ito. Pagkaalis, pag-uwi ko sa bahay, ang tahimik na sala, ngayong araw ay kakaiba ang bigat ng atmosfera. Ang aking kapatid na si Gu Qianyu at ang aking kasintahan na si Suleyao ay nakaupo sa sofa. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng galit. Samantala, si Song Jinyan sa tabi, na may gupit na tila na putol ng hindi pantay, ay paos na nagrereklamo, Direktor Gyu, binibining Su, huwag niyong sisihin si Gyu. Alam kong hindi niya sinasadyang gupitin ng ganito ang aking buhok. Kasalanan ko ang lahat. Nagalit ko siya kaya sa akin niya ibinuhos ang kanyang galit. Sa pagtingin sa kanyang mukhang nagpapaawa, lalong tumindi ang galit sa mga mata ni Suleyao. Puno ng puot ang kanyang boses, hindi mo na kailangang ipagtanggol siya. Ang kanyang ugali na parang prinsipe. Alam na alam namin ni Qianyu. Huwag kang mag-alala, ngayon din ay. Bibigyan ka namin ng katarungan. Sumang-ayon si Gu Qianyu, pagkatapos ay malamig akong tinignan at nagsalita sa matapang na tono. Gu Yongsun, tingnan mo ang ginawa mo. Humingi ka agad ng tawad kay Jinyan. Habang nakikita ko ang saglit na ngisi sa mukha ni Song Jinyan, nanatili akong tahimik at madilim ang mukha. Nitong mga nakaraang araw ay hindi ko man lang nakita si Song Jinyan, paano ko naman? Biglang mapuputulan ng buhok ang ganoong tao. Alam kong pakana na naman ito ni Song Jinyan para palabasing ako ang may gawa. Pero hindi na ako nagpaliwanag dahil alam ko, ang mga magulang ko ay mga pulis. Ayaw nilang magpulis ako, pero palihim pa rin akong nag-enroll sa Police Academy. Nagtago ako sa loob ng 4 na taon, ang tanging hangarin ko ay balang araw ay maipagpatuloy ang badge ng aking mga magulang. Ngayong nakapagtapos na ako, hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanila ang tungkol sa aking pagpasok sa trabaho. Hanggang sa dumating si Song Jinyan at napagtanto ko na wala na akong dahilan para magpaalam pa sa kanila. Si Song Jinyan ay isang mahirap na estudyanteng pinupondohan ng Gyu Group. Daan-daan o libu-libong estudyante ang tinutulungan ng grupo taon-taon, pero si Song Jinyan lang ang tanging nagpunta sa amin para magpasalamat. Hindi lang iyon, gumawa pa siya ng paraan para makapasok sa trabaho sa Gyu Group at naging malapit na malapit kina Gu Qianyu at Suleyao. Sa unang pagkakataong nakita ko si Song Jinyan, hindi ko na siya nagustuhan, ramdam kong napakamapangling lang niya. At kinalaunan, ang mga ikinilos ni Song Jinyan ay lalo lamang nagpatunay dito. Mahilig siyang magpaawa, paulit-ulit niya akong pinararatangan na sinasaktan ko siya, at noong nakaraang malakas na lindol, inangkin pa niya ang aking kabayanihan. Akala ni Gu Qianyu at Suleyao ay si Song Jinyan ang nagligtas sa kanila ng walang pag-aalinlangan, kaya simula noon ay inalagaan na nila ito ng husto.
Pero noong panahong iyon, para iligtas sila, ang mga binti ko ay sugat-sugat at ang aking mga daliri ay bali-bali dahil naipit sa mga bato, at ako ang tunay na gumawa noon. Nang mailabas ko na sila, nawalan ako ng malay dahil sa pagod, at sa huli, inangkin ni Song Jinyan ang lahat ng puri. Paulit-ulit na paninirang puri ang natanggap ko kaya nanlamig na ang puso ko, kaya kahit ang pagpapatuloy ng badge ng aking mga magulang, ay hindi ko nabalak sabihin sa kanila. Ngunit hindi ko akalain na dahil lang sa ilang salita ng paratang ni Song Jinyan, magagawa nilang gupitan ang buhok ko ng walang awa. Pagkatapos mahulog ng buhok ko sa sahig, binitawan ako ni Suleyao, itinapon ni Gu Qianyu ang gunting, at sabay-sabay nilang pinatahan si Song Jinyan para kumain. At mula noon hanggang ngayon, hindi na nila ako tinapunan ng tingin. Si Jinyan ang tagapagligtas ng pamilya Gu, dapat mo siyang tratuhin ng maayos. Ang taong pinakamamahal namin ay ikaw pa rin, mabuti lang kami sa kanya, dahil sa utang na loob, huwag kang magselos sa walang kwentang bagay. Ang mga salitang ito ay sawang-sawa na akong pakinggan sa loob ng 1 taon, na natili akong tahimik. Magbanggit kayo ng numero. Nagkatinginan ang dalawang babae at sabay na nagsalita. Anong 75? Tahimik ko silang tiningnan, ang boses ko ay walang bahid ng emosyon, gaya ng tubig na hindi gumagalaw. Gu Qianyu, Suleyao, ito na ang ika-negatibo 75 beses ninyong saktan ako alang-alang kay Song Jinyan. Pagdating ng ika-negatibo 100 beses, ang taong sinasabi ninyong pinakamahal nyo ay tuluyan ng mawawalan ng buhay. Biglang dumilim ang mukha ni na Suleyao at Gu Qianyu. Gu Yongsun, huwag kang magbiro ng ganyang kamalas. Napangisi ako ng bahagya, kalmado ang aking tono. Hindi ako nagbibiro. Akala ni Gu Qianyu ay nagtatampo lang ako, kaya bahagya siyang napakunot ng noo. Ngayon ay protektado ka namin ni Leyao, sino ang mga ngahas na galawin ka? Ano naman ang maaaring mangyari? Saan ka galing kahapon? Bakit ang gabi mo na nakauwi? Napansin ni Suleyao na may mali. Nagtatanong siya, at nang bubuka na ang bibig ko para sumagot, naputol ito ng tunog ng telepono. Nang makitang si Song Jinyan ang tumatawag, dali-daling sinagot ni Gu Qianyu ang tawag, at agad na narinig ang boses nitong tila nagmamakaawa. Direktor Gu, ginawa ko na ang lahat para mapasaya si Ginoong Gu, pero hindi pa rin niya ako matanggap. Kung ganito lang din, aalis na lang ako. Iniwan ko na sa mesa mo ang aking resignation letter, babalik na ako sa probinsya ngayong araw. Paalam. Pagkarinig sa dalawang salitang iyon, hindi na mapakali ang dalawang babae at nagmamadaling pumunta sa opisina. Pinanood ko silang mawala sa pintuan, napangiti ako sa sarili ko at tahimik na bumalik sa kwarto. Inayos at pinaghiwa-hiwalay ko ang lahat ng gamit. Pagkatapos ay itinapon ko ang lahat sa basurahan. Ang mga regalong binili ni Gu Qianyu, ang mga couple items na binili ni Suleyao. Ang mga larawan naming tatlo, wala akong itinira kahit isa. Pagod ako sa maghapong pag-aayos pagdating ng dapit hapon. Bumalik sina Suleyao at Gu Qianyu kasama si Song Jinyan, pagkakita sa akin, agad silang nagalit at pinagalitan ako. Yongsun, bakit mo pinabuhusan ng pintura ang bahay ni Jinyan? Wala na siyang materhan. Dahil sa panggigipit mo, magre-resign na sana siya. Kung hindi pa namin siya pinilit ni Leyao na bumalik, tuluyan na sana siyang umuwi. Hanggang saan mo balak mag-inarte? Dati ay napakabait at napakaunawa mo, bakit simula nang dumating si Jinyan ay naging mapanibuguin ka na? Ako ba talaga ang nagbago o sila? Tinitigan ko ang galit nilang mga mukha. Ramdam ko ang matinding pagod sa aking mga mata, wala na akong gustong ipaliwanag pa. Ang aking pananahimik sa paningin ng dalawang babae ay isang pag-amin. Nagtitimpi ng galit si Gu Qianyu at malamig na sinabing, ang bahay ni Jinyan ngayon ay hindi na matitirhan dahil sa ginawa mo. Kailangan niyang manirahan sa bahay natin ng ilang panahon, ikaw ang nagpasimula nito, kaya ang kwarto mo ang pinakamaganda. Parurusahan kita sa pamamagitan ng pagpapalipat sa iyo ng kwarto kay Jinyan. Sinulyapan ko siya, wala akong balak makipagtalo, at direktang inilapag ang susi sa mesa. Walang pag-aalinlangan, saktong-sakto, dahil balak ko na rin namang umalis. Sumimangot si Jinyan habang si Suleyao naman ay nakakunot din ang noo at sinabing, si Jinyan ay may allergy sa pollen, mula ngayon bawal na ang anumang sariwang bulaklak sa bahay. Sinulyapan ko rin siya, pagkatapos ay tinawag ang mayordoma at inutusan siyang magdamag na gawin ang pagpapatanggal sa malawak na hardin ng mga rosas sa likod bahay. Noong una, dahil gusto ko ng mga rosas, kaya nagtanim si Suleyao ng malawak na taniman ng mga rosas sa likod bahay. Ngayong balak ko na siyang hiwalayan, ang mga patunay ng pagmamahalan naming dalawa ay balak ko na ring ipatanggal. Matapos ang lahat ng ito, hindi pa rin sila nasiyahan at nagpatuloy. Mababaw ang tulog ni Jinyan, hindi niya kaya ang anumang ingay, masyadong maingay si Miao Miao. Huwag mo na siyang pakakawalan. Si Miao Miao ay ang pusang ibinigay nila sa akin noon para pasayahin ako. Sinamahan niya ako sa loob ng maraming panahon. Pagkalipas ng 2 oras, dumating ang mga tauhan mula sa pet agency. Ipinasok ko sa foster care ang alagang pusa na 5 taon kong inalagaan. Dahil sa pagsunod ko sa lahat ng gusto nila,
Napansin ni na Suleyaw at Gu Qianyu na may kakaiba. Wala akong anumang paliwanag at umakyat ako mag-isa sa itaas. Tiningnan ko ang bakanting bagong kwarto, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Total, malapit na rin naman akong umalis. Ang mga bagay na ito, dapat na talaga itong linisin. Ayokong mag-iwan ng anumang bakas na sa akin. Kabuuan ng gabi, isang tuloy-tuloy na katok ang bumasag sa katahimikan. Nagising ako at pagbukas ng pinto. Nakita ko si Song Jinyan. Itinaas niya ang kanyang kamay, ipinapakita ang mamahaling limited edition na relo sa kanyang pulso. Puno ng pagyayabang ang mukha, Ginoong Gu, ibinigay ito sa akin ni Guzong ngayong umaga. Pero hindi ko alam ang brand, pwede mo bang tingnan kung maganda ang modelo? Magkano kaya ang halaga nito? Sa oras na naghihintay akong makaalis, ayaw kong magkaroon ng anumang koneksyon sa kanya, kaya sa unang pagkakataon na nakita ko siya pagbukas ng pinto. Agad ko sanang isasara ang pinto. Ngunit ang relo na iyon ang nagpagulat sa akin, iyon ang huling alaala na iniwan ng aming mga magulang para sa aming magkapatid. Bakit ibinigay iyon ni Gu Qianyu sa isang taong labas? Paano niya naibigay sa iyo ang relong ito? Ibalik mo sa akin. Nagbago ang aking ekspresyon, instinto kong gustong bawiin ang relo. Nang makita niyang lumapit ako, ngumiti si Song Jinyan nang nakakamit ang kanyang gusto at tumakbo palayo. Hinabol ko siya at tatawagin sana. Ngunit nakita ko siyang tumingin sa akin nang may pagmamalaki, pagkatapos ay binitawan ang kanyang sarili at nahulog mula sa hagdan. Isang malakas na lagapak. Nakaagaw ito ng atensyon ni Gu Qianyu at Suleyaw na noon ay nag-uusap tungkol sa trabaho sa loob ng silid-aklatan at nang makita nila si Song Jinyan na nakahandusay sa sariling dugo at wala sa ulirat, nagulat si Suleyaw habang si Gu Qianyu naman ay mabilis na bumaba ng hagdan at yakap ito, Jinyan, gumising ka, gumising ka. Hinablot pa ni Gu Qianyu ang aking kamay. At galit na nagtanong, alam ko nang nagpapanggap ka lang na sumunod kahapon. Habang buhay mong ginagawa ang lahat para apihin si Jinyan, Gu Yongsun, labis mo akong binigo. Dahil seryoso ang kalagayan ni Song Jinyan at hindi maaaring ipagpaliban, mabilis silang nagmaneho para dalhin ito sa ospital. Bago umalis ay sapilitan nila akong isinama para pagbayarin agad sa pagkakasala kay Song Jinyan. Hindi pa man nagtatagal nang maipasok si Song Jinyan sa operating room. Ay nagmamadaling lumabas ang nurse, nawala ng maraming dugo ang pasyente. Sino sa inyo ang may negative na dugo? Sa isang iglap, hinawakan ni Gu Qianyu at Suleyaw ang aking mga kamay, siya ay pigil ang aking galit, marahas ko silang binitawan, hindi ako magbibigay. Bakit ko siya bibigyan ng dugo? Siya lang ang nagplano ng pagkahulog niya. Pareho silang nagliyab sa galit dahil sa sinabi ko. Tinanggal ni Gu Qianyu ang kanyang relo at itinaas ito bilang banta, Gu Yongsun, kung hindi ka susunod. Babasagin ko ang relong ito bilang paghingi ng tawad kay Jinyan, kung hindi ka susunod. At may mangyaring masama kay Jinyan, kakanselahin namin ang kasunduan sa kasal. Sabay nilang sinabi. Ibinubuhos ang kanilang hinanakit para sa isang lalaking nagkunwari lamang. Pakiramdam ko ay tinamaan ako ng kidlat. Ang aking dibdib ay tila punong-puno ng hangin na hindi makalabas, ang sakit ay halos magpasabog sa akin. Tinitigan ko si Gu Qianyu at nanginig ang boses, kaya ang mga alaala ni na Papa at Mama, talaga bang ibinigay mo sa kanya? Pagkatapos ay tumingin ako kay Suleyaw, namumula ang aking mga mata, kaya sa puso mo. Ang ating pagsasamahan sa loob ng maraming taon ay hindi hihigit sa isang Song Jinyan. Natigilan ang dalawang babae sa aking sinabi. Bago pa sila makapagsalita, mabilis kong kinuha ang relo mula sa kamay ni Gu Qianyu. At binigkas ang bawat salita, tandaan nyo, ito na ang ika-negatibo 76 na beses. Sa huli, kumuha ako ng 600 nis ng dugo, at matapos ang mahabang pahinga. Hina ng aking mga binti nang lumabas ako ng silid at kailangan ko pang alalayan, ngunit ayaw pa rin ni Gu Qianyu at Suleyaw. Napaalisin ako, kailangan ko raw hintayin na magkamalay si Song Jinyan bago ako payagang lumabas. Kinabukasan na ng umaga nang makalabas ako ng ospital. Humawak ako sa hagdan habang dahan-dahang bumababa. Pagdating ko sa kanto ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Song Jinyan, kamusta ang pakiramdam na mapagbintangan at hindi makapagpaliwanag, Gu Yongsun? Hindi mo ako matatalo habang buhay, hindi sila kakampi sa'yo, siguradong nasasaktan ka, hindi ba? Ayos lang, may inihanda akong sorpresa para sa'yo, huwag mong kalimutang tingnan. Sorpresa, naalala ko ang mga patibong at panlolokong ginawa niya noon. Lumubog ang aking damdamin, hinaplos ko ang bakas ng karayom sa aking kamay, habang nagbabalak huminto ng sasakyan. Isang mabilis na sasakyan ang dumiretso sa akin, hindi ako nakaiwas. Tumalsik ako ng ilang metro na parang saranggolang naputulan ng tali. Ang sakit na nararamdaman sa bawat bahagi ng aking katawan ay parang pinupunit ako, nagdidilim ang aking isipan sa gitna ng pagkawala ng malay. Naramdaman kong dinala ako sa operating room, mainday ang paligid, ang nasabing Ginoong Song ay maayos na kahapon pa.
Ngayon ay wala naman siyang nararamdaman, pero nagpipilit na masakit ito at iyon, kaya naman inupahan nina si Gu at si Su ang ospital. At kinuha ang lahat ng doktor na marunong mag-opera para suriin siya. Ngayon, itong si Ginoong Gu ay biglang na aksidente, wala man lang kahit isang doktor na mag-opera sa kanya, ano na ang gagawin? Magtanong ka agad kung may mahahati bang doktor para mag-opera. Pagkalipas ng 10 minuto, may bumalik na tumatakbo, puno ng kawalang pag-asa ang tono, hindi sila pumapayag. Gusto nilang ilipat natin ang pasyente sa ibang ospital, at sagot daw nila ang lahat ng gastos. Ilipat ang ospital. Napakalala ng sugat niya, paano niya kakayanin ang paglipat? Ibig sabihin ba ang buhay lang ni Ginoong Song ang mahalaga? At ang buhay ng iba ay wala lang? Ang maingay na pagtatalo sa aking tainga ay hindi ko na marinig ng malinaw. Nalalabo ang aking paningin sa gitna ng mga medical na staff, parang nakita ko ang nakaraan. Noong panahong nilalagnat lang ako, sobra ang pag-aalala ni Gu Qianyu at marami siyang pinatawag na doktor. Si Suleyao ay hindi umaalis sa tabi ko, at kahit anong gamot ay iniinom niya kasabay ko, para lang mapasaya ako. Ngunit matagal na panahon na ang nakalipas noon, ngayon ay nasa bingit ako ng kamatayan, at walang tao sa aking tabi. Kahit isang doktor ay wala, ang aking mga talukap ng mata ay bumibigat na parang nilagyan ng tingga, ang aking determinasyon ay unti-unting naglalaho. Bago tuluyang mawala ng malay, may binanggit ako sa mahinang boses, pang 77 beses. Pagkagising ko, nakita ko ang dalawang mukhang puno ng pagsisisi, pinupunasan ni Gu Qianyu ang likod ng aking kamay. May himig ng paghingi ng tawad sa kanyang tono, Yongsun, patawad, hindi namin alam na ikaw ang naaksidente. Inabutan ako ni Suleyao ng isang basong mainit na tubig at gustong ipakain sa akin. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay tila umaapaw na, hindi ba ayos ka pa noong umalis ka? Paano akong nabangga? Naalala ko ang ilang mensaheng natanggap ko bago ang aksidente. Idinilat ko ang aking mga mata at paos na nagtanong kay Song Jinyan. Ang ipinahihiwatig ng aking mga salita ay ang lahat ng ito ay kagagawan ni Song Jinyan. Nanigas ang mga ekspresyon sa mukha ni Gu Qianyu at Suleyao. Agad itong naging madilim, Yongsun, bakit mo pa rin pinagbibintangan si Jinyan? Siya na isang binatang galing sa kabundukan, paano niya mapaplano ang ganitong bagay? Tama! Si Jinyan ay nakahiga pa sa ospital ngayon, paano siya magkakaroon ng oras para saktan ka? Habang nakatingin sa kanilang mga mukhang walang pakialam. Ayaw ko nang magsayang pa ng laway, ipinikit ko ang aking mga mata, ang aking boses ay puno ng pagod, pagod na ako. Pakiusap, lumabas na kayo. Ang dalawang gustong magpaliwanag ay nang makita ang aking maputlang mukha, sa huli ay binawi rin ang kanilang mga sasabihin. Ang dalawa ay sunod-sunod na lumabas ng silid ng pasyente. Pagkalipas ng ilang minuto, tumunog ang aking cellphone na nakapatong sa mesa. Yongsun, naayos ko na ang lahat sa panig ko, marahil ay aalis na tayo pagkalipas ng 1 linggo. Naiintindihan ko, susunod ako sa utos ng organisasyon, handa akong umalis anumang oras. Pagkatapos kong magsalita, bumukas ang pinto. Pumasok si Gu Qianyu at Suleyao na nakakunot ang noo at tumingin sa akin nang may pagdududa. Anong pag-alis? Saan ka pupunta? Dahan-dahan kong ibinaba ang tawag. Tinatanong ko ang tungkol sa paglabas ng ospital, bakit kayo bumalik? Kinuha ni Suleyao ang naiwang susi ng kotse. Gusto pa sana nilang magtanong nang biglang pumasok ang isang nurse na nagmamadali. Gu. Eldasu, nagsuka si Kim Er-song. Pinanood ko ang kanilang mga likuran na nagmamadaling umalis. Tahimik akong ngumiti. Sa sumunod na mga araw, bihirang magpakita ang dalawang babae. Kahit na paminsan-minsan ay dumadaan sila, hindi sila tumatagal at agad na naghahanap ng dahilan para umalis. Alam kong inaalagaan nila si Song Jinyan dahil araw-araw ay nakakatanggap ako ng iba't ibang larawan at video na pinapadala niya. Personal na nagluluto si Gu Qianyu ng nilagang manok para sa kanya, at sinusubuan siya ni Suleyao, pati na ang pagbili ng mga limitadong edisyon ng sapatos para pasayahin siya. Puno na ang kalahati ng silid ng ospital. Tahimik lang akong nanonood at wala ni isa akong ni-reply. Hindi ako nagpaalam sa kahit sino, mag-isa akong lumabas ng ospital. Pagdating ko sa harap ng bahay, habang ini-input ko ang password, biglang huminto ang isang van sa likuran ko, at 4 hanggang 5 lalaking nakatakip ang mukha ang humampas sa akin hanggang sa mawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, nang idilat ko muli ang aking mga mata, nakita ko si Song Jinyan. Pinindot niya ang screen ng matagal. Bago tumingin sa akin ng may kayabangan, mabuti at gising ka na, kakapadala ko lang ng mensahe kina Su at Gu. Sabihin mong sabay tayong kinidnap, Gu, sa tingin mo, sino sa atin ang mas unahin nila? Pagkarinig nito, tinitigan ko ng diretsyo si Song Jinyan, gustong itanong sa kanya kung bakit kailangan pa niyang ulitin ang mga walang kwentang palabas na ito. Ngunit may nakasuksok sa aking bibig kaya wala akong ibang mailabas na tunog kundi ang mga ungol at hindi pa rin ganap na nakaka-recover ang aking katawan. Kaya hindi ko rin magawang kumawala sa mga gapos.
Makalipas ang ilang minuto, ang mga kidnapper sa backseat ay itinuring din ako. At tinalian din si Song Jinyan gaya ko. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan, nakita ko ang mabilis na agos ng ilog sa harap ko. At ang ilang sports car na mabilis na paparating sa malapit. Nang makababa na si Gu Qianyu at Su Leyao, agad na nagpakita ng kaawa-awang mukha si Song Jinyan. Inilabas din ng mga kidnapper ang kutsilyo at itinapat sa lig naming dalawa, dala nyo ba ang pera? Ipinahagis ni Su Leyao ang mahigit 10 maleta sa lupa. Habang madilim ang mukha, narito ang 30 milyon na hinihingi ninyo, walang kulang, pakawalan nyo sila. Nagkatinginan ang mga kidnapper at humalakhak, ang kondisyong ibinigay namin ay para sa bawat isa. Ang 30 milyon ay para sa isang tao lang, pumili kayo. Sa gitna ng malamig na hangin, nakita ko ang pagbabago ng mukha ng dalawang babae sa harap. Hindi makapaniwala si Gu Qianyu. Ngunit dahil natatakot na galitin sila, pinilit niyang kontrolin ang galit at nakipag-usap, maghintay kayo ng kalahating oras. Dadating ang natitirang 30 milyon. Hindi kami makakahintay. Sino ang nakakaalam kung tumawag na kayo ng pulis? Pumili na kayo ng isa ngayon din, ang isa ay ihagis namin sa ilog para pakainin sa mga isda. Mas lalong humagulgol si Song Jinyan. Habang patuloy na nagpupumiglas, tinanggal ng kidnapper ang takip sa kanyang bibig, Imesu, Inagyu. Iligtas niyo ako, hindi ako marunong lumangoy at ayaw ko pang mamatay. Dahil sa galit, patuloy na nakipagnegosasyon sina Su Leyao at Gu Qianyu, itinaas ang halaga hanggang 100 milyon. Habang pinapanood ang palabas na ito kung saan ako ang bida, nanatili akong kalmado. Hindi pa rin pumayag ang mga kidnapper at nagsimula na silang mag-countdown. Ang dalawang babae ay makikitaan ng matinding pag-aalinlangan. Ang kanilang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ng nakagapos na si Song Jinyan at sa akin. Pagdating ng countdown sa 3, halos kalahati na ng katawan naming dalawa ang nakalabas na sa gilid ng ilog. Sumigaw si Song Jinyan at hindi na nakapagpigil si Gu Qianyu kaya mariin niyang sinabi. Iligtas muna si Jinyan. Iniligtas niya tayo, dapat muna nating bayaran ang utang na loob. Yongsun, magtiwala ka kay ate, siguradong ililigtas kita. Nagpakita rin ng determinasyon si Su Leyao. Hindi marunong lumangoy si Jinyan, Yongsun huwag kang mag-alala, gagawin namin ito agad. Parating na kami para iligtas ka. Nang makita ko silang masyadong guilty para tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Ang kalmadong mukha ko ay tuluyan ng gumuho. Mula nang mag-atubili sila. Inaasahan ko na ang resulta nito. Pero ngayong narinig ko mismo sa kanila ang kinalabasan. Pakiramdam ko ay naputol na ang huling hibla ng pag-asa sa aking puso. Hindi ko mapigilang mapatawa. Habang ang mga mata ko ay puno ng di mapaliwanag na pait. Pagkatapos piliin ang resulta, itinulak si Song Jinyan sa lupa. At ako naman ang itinulak mula sa mataas na tulay. Tinitigan ko ang dalawang babaeng sina Shuang at Song Jinyan. At bago ako pumikit sa kawalan ng pag-asa, ang malamig na hangin ay humahaplos sa balat ko na parang mga kutsilyo. Kahit walang dugong dumadaloy, parang kinakatay ang buong pagkatao ko. Ang samut-saring sakit ay sumakop sa bawat sulok ng aking katawan, dahilan para magdusa ako ng matindi. Sa isang iglap, maraming alaala ang dumaan sa isip ko. Ang pagkawala ng aking mga magulang habang nakayakap sa akin sa harap ng kanilang puntod. Ang kapatid ko na nangakong poprotektahan ako habang buhay, ang araw ng pag-amin ko, may dala akong malaking bouquet ng rosas at liham ng pag-ibig. Ang kasintahan ko na nagsabing mamahalin niya ako habang buhay, noong nakaraang bagong taon, ang 3 taong magkakasamang nag-toast. At nangakong magsasama sa loob ng maraming taon. Gaya kagabi. Pilit kong idinilat ang aking mga mata at sinalubong ang 2 peres ng mga matang puno ng pag-aalala. Yongsun, kasalanan ko ang lahat, hindi dapat kita hinayaang lumabas ng ospital ng mag-isa, sisihin mo na lang ako. Si Jinyan ay isang inosenteng biktima, mapapatawad mo ba ako, Yongsun? Noong nahulog ka sa tubig, tinalunan ka namin agad pero hindi marunong lumangoy si Jinyan at may utang na loob kami sa kanya. Hindi namin kayang isugal ang panganib kaya hinayaan ka naming magdusa, ipinapangako ko sa iyo. Hinding-hindi na mauulit ito. Ang mga salitang ito ay nakakasawa na sa aking pandinig. Hindi ko inilabas ang aking hinanakit, wala na rin akong lakas para magtanong, bumulong lamang ako ng isang pangungusap. Ang boses ko ay halos hindi na marinig. Matapos ang isang araw na pahinga, nakauwi na rin ako ng ligtas. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang sala na puno ng mga dekorasyong lobo. Saka ko lang naalala na birthday ko pala ngayong araw. Inabot ni Su Leyao ang cake, tinanggal ni Gu Qianyu ang kanyang apron. At naghanda ng masarap na pagkain, gaya ng pagdiriwang natin noong mga nakaraang taon. Ngunit sa mukha ko, wala kang makikitang. Kahit katiting na saya, naupo lang ako ng mekanikal sa harap ng mesa habang pinakikinggan ang birthday song. Hinipan ang kandila at sa sandaling magwi-wish na sana, biglang bumukas ng malakas ang pintuan. Basang-basa si Song Jinyan habang namumula ang mga mata na nakatingin sa loob ng silid.
Nakaawang ang bibig na parang naaawa sa sarili. Guzong, Suzong, kaya pala ipinagdiriwang nyo ang kaarawan ni Gyu. May mahalaga sana akong sasabihin sa inyo. Pero dahil abala kayo, hindi ko na kayo gagambalain. Pagkasabi nito ay tumakbo siya palabas. Pagkasabi niya nito, agad na tumayo ang dalawang babae nang walang pag-alinlangan. Hindi ko na sila pinigilan habang nadudurog ang aking puso. Pumikit lang ako ng mahinahon at ipinagpatuloy ang aking kahilingan, sana sina Suleyaw at Gu Qianyu ay hindi na muling makaranas ng sakuna at maging masaya nang wala ako. Pagsapit ng gabi nakita ko ang post ni Song Jinyan sa social media. Isang larawan sa ospital kasama ang dalawang babaeng tinitingala ng lahat. Na may caption na, sa isang salita ko lang, iiwan nyo ang lahat para samahan ako. Mahinahon kong pinatay ang aking cellphone at tinalikuran ito para umakyat sa itaas. Sa susunod na segundo, bumukas ang pinto. At sina Gu Qianyu at Suleyaw ay pumasok na may malulungkot at pagod na mukha na tila may malaking nangyari. Dahil sa post ni Song Jinyan sa ospital, nakaramdam ako ng masamang kutob. Hindi nga ako nagkamali, sa sumunod na segundo, lumapit sa akin si Gu Qianyu. Yongsun, si Jinyan ay may cancer. Nang marinig ko ito, hindi ako nagulat. Hindi dahil wala akong damdamin, kundi dahil nabasa ko na ang lahat ng pakana ni Song Jinyan. Tinatamasa niya ngayon ang pagmamahal ng dalawang babae. Paanong biglang magkakaroon ng cancer? Siguradong may gusto siyang makuha, gaya ng inaasahan. Sa sumunod na segundo ay narinig ko si Gu Qianyu na nagpatuloy, noong lindol noon, isinakripisyo ni Jinyan ang buhay niya para iligtas kami ni Leyaw. Kaya kami nakaligtas. Itinuturing ko na siyang parang sariling kapatid. May malubha siyang sakit ngayon. At ang tanging hiling niya ay samahan siya ni Leyaw sa huling yugto ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng isang huwad na kasal. Natulala ako sandali nang marinig ito. Ang una kong reaksyon ay tingnan si Suleyaw na nanatiling tahimik mula nang pumasok sila. Pumayag ka. Paos ang boses ni Suleyaw, Yongsun. Mahinahon akong nagsalita, naiintindihan ko na. Ang pagligtas ng isang buhay ay higit pa sa pagtatayo ng 7 palapag na pagoda. Bahala na kayo. Nang makita nilang pumayag ako agad. Nagpakita ng gulat at saya sina Gu Qianyu at Suleyaw, hindi na sila nag-isip pa. Matapos akong purihin ng kaunti, nagmadali na silang umalis. Pinanood ko ang kanilang mga likuran. At bahagyang napangisi, may kasalbang peke. Pero hindi na mahalaga kung totoo o hindi, aalis na ako agad, wala na akong kinalaman sa lahat ng ito. Matapos ang isang gabing minadaling paghahanda, ang kasalang ito ay nagsimula sa hotel lobby. Kahit na sinabing peke ito, ang antas at mga panauhin ay pawang mga nasa pinakamataas na uri. Nakaupo akong mag-isa sa isang sulok. Kahit na puno ng mapanuring tingin ang paligid, nanatili akong kalmado. Nang tumugtog ang march ng kasal, nasaksihan ko kung paano inalalaya ni Gu Qianyu si Song Jinyan patungo sa entablado para ibigay ito kay Suleyaw. Habang puno ng pagbati at palakpakan ang buong silid, hinayaan ko ang daloy ng mga pangyayari habang nakaupo mag-isa sa sulok. Naharangan ng malaking flower stand ang aking anino, hindi ko alam kung gaano nakatagal, nagising ako sa isang nakakabining tawanan. Nag-imbento lang ako ng medical report ng cancer, binayaran ko ang ilang doktor. At naniwala naman sila. Unti-unting naging malinaw ang boses at pagkadilat ko. Nagtama ang aming mga mata ni Song Jinyan na naglalakad palapit. Sa isang iglap, agad na pinutol ni Song Jinyan ang tawag. May bahid ng pagkataranta sa kanyang mukha, ngunit agad siyang nagkunwaring walang nangyari. Bakit ka nandito? May narinig ka ba kanina? Tinignan ko siya nang may lamig sa mukha, wala akong narinig. Ano naman kung makarinig man ako? Kahit sabihin ko, hindi rin sila maniniwala. Pagkasabi nito, hindi ko na pinansin ang reaksyon ni Song Jinyan at tumayo ako para umalis. Nagbuhos siya ng ilang bote ng beer sa pasilyo. Pagkatapos ay sinindihan ito ng apoy, unti-unting kumapal ang usok, at nang pinakamalakas na ang apoy. Umiiyak na tinawagan ni Song Jinyan si Suleyaw, Leyaw, nasaan ka? Nag-aapoy ang silid ko at hindi ako makalabas. Tulungan mo ako. Ang usok din ang gumising sa akin. Tumawag ako sa 119, pagkatapos ay pumunta sa banyo para basain ang bimpo. Tinakpan ko ang aking ilong at bibig at tumakbo pababa. Pagbaba ko sa hagdan, nasalubong ko sina Gu Qianyu at Suleyaw na sumugod papasok. Dahil sa taranta, hindi nila napansin ang anino ko na natatakpan ng usok, at parang mga baliw silang tumakbo paitaas. Napakalaki ng apoy, at may mga nahuhulog na mga kahoy na beam, pero hindi sila umatras. Sabay-sabay silang tumakbo patungo sa pinakaloob na kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, pinanood ko silang inililigtas si Song Jinyan. Ang figurang sumugod palabas, ang mga daliri ko ay kusa ng napakuyom, ang aking silid ay katabi lang ng hagdan. Ngunit mula simula hanggang dulo, hindi man lang nila ako nilingon, tila nakalimutan na nilang may tao pa palang nakatira sa bahay na ito. Mabilis na dumating ang mga bombero upang apulahin ang apoy at inilabas ang sanhi ng sunog. Nang marinig ko ang mga salitang isinadyang pagsunog,
Si Song Jinyan na kanina pa humahagulgol sa mga bisig ni Suleyao ay nag-angat ng kanyang namumulang mga mata. Tiningnan ako ng may bakas ng kawalan ng pag-asa. Ginoong Gu, inangat ko ang aking ulo para magpaliwanag. Ngunit sinalubong ako ng malakas na sampal ni Gu Qianyu. Akala ko ay seloso ka lang, hindi ko akalain. Umabot ka na sa puntong gagawa ng ganitong masamang bagay, Gu Yongsun. Nalimutan mo na ba ang uniforme ng ating mga magulang? Tinuruan nila tayong maging matuwid na tao. Karapat-dapat ka pa ba sa kanila? Isang mahinang sipak ang umalingaw-ngaw na mula ang aking pisngi. Lahat ng salitang hindi ko nasabi ay nagbuhol sa aking mga labi. Ito ang unang beses sa loob ng 23 taon na sinaktan ako ni Gu Qianyu. Para sa isang taong hindi naman namin kaano-ano, agad niya akong pinagbuhatan ng kamay. Nakatulala lang akong nakatingin sa harap ko. Naggangalit ang aking damdamin at kusa nang nanginig ang aking mga labi. Inalalaya ni Suleyao si Song Jinyan na tumayo. Ang kanyang tingin sa akin ay punong-puno ng pagkadismaya. Ang kasalang ito ay binalak ko mula simula, si Jinyan ay laging nag-aalala sa nararamdaman mo. Ilang beses niya akong sinabihan na huwag na lang ituloy. Humingi rin ako ng permiso mo bago ko ito ginawa, bakit ka nagpapakitang tao? Kahit nagalit ka, dapat sa akin mo ibuhos, hindi sa isang taong may taning ang buhay dahil sa sakit. Sa harap ng galit na sina Suleyao at Gu Qianyu, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga, binuka ko ang aking bibig at bumuntong hininga ng malalim. Bago ko pinilit na ibalik ang aking halos mawala ng katinuan. Sinabi lang ng mga bumbero na sinadya ang sunog, hindi nila sinabing ako ang gumawa nito. Naniwala kayo agad sa kanya at ako ang pinagbintangan nyo. Pangalawa, alam kong pulis ang mga magulang ko, ako, si Gu Yongsun, ay matuwid at walang dapat ikahiya sa sinuman. Hinding-hindi ako gagawa ng masama. Pangatlo, wala akong pakialam kung sino ang nagplano ng kasal. Tungkol naman sa sakit na yan nang makita nilang mariin at malinaw ang aking pagpapaliwanag, ang mga galit na sina Gu Qianyu at Suleyao ay dahan-dahang kumalma. Nang marinig ang salitang isakit, natakot ng husto si Song Jinyan, natatakot na baka malaman nila ang katotohanan. Hanggat hindi siya humihingi ng tawad kay Jinyan, nang walang pahintulot ko, walang sinuman ang maglalabas sa kanya. Pinanood ko ang kanilang pagtalikod, nanakit ang aking mga mata, at isang paungusap lang ang nasabi ko, pang-siyam na beses na. Sa loob ng 5 araw na nakakulong ako sa villa, hindi man lang ako nakatapak sa labas ng aking silid. Maliban sa 3 beses na paghahatid ng pagkain sa aking pintuan. Walang sinumang dumalaw sa akin, lumipas ang mga araw at mabilis na dumating. Ang petsang napagkasunduan namin ni Kapitan Xi. Umaga noon, habang iniisip ko kung anong palihim na paraan ang gagamitin ko para tumakas at bumalik sa tungkulin, bigla kong narinig ang kaguluhan sa ibaba. Sina Gu Qianyu at Suleyao ay bumalik kasama si Song Jinyan. Hindi nagtagal, bumukas ang pintong ilang araw nang nakakandado, pumasok ang 2 babaeng may malamig na mukha. At nang makita ang bakas ng sampal sa pisngi ko na hindi pa nawawala. Lumambot din ang kanilang tono. Pinatawad ka na ni Jinyan at nangako siyang hindi napapalakihin ang pagkakamali mo. Huwag mo nang gagawin ang ganitong bagay sa hinaharap. Maintindihan namin ni Leyao ang pagiging makasarili mo, pero hindi namin matatanggap na gumawa ka ng mga bagay na labag sa batas. Wala akong sinabi, tumalikod ako at bumaba ng hagdan. Naghihintay si Song Jinyan sa sala, at nang makita ako ay nagsalita siya ng parang kawawa. Ginoong Gu, kasalanan ko ang nangyari noon, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni na Suleyao at Gu Qianyu, siya dapat ang humingi ng paumanhin sa iyo. Jinyan, hindi mo kailangang magpakumbaba ng ganyan. Hindi ko sila pinansin at nagpalit na ako ng sapatos para umalis. Biglang nakaramdam ng masamang kutob si Gu Qianyu, mabilis siyang humakbang para hawakan ako, saan ka pupunta? Tumingin ako sa kanya at mumiti ng mapait, ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ni na Inay at Itay, nakalimutan mo na ba? Napakalakas ng hangin sa bundok, humahampas ang damit ko, inilapag ko ang dala kong mga chrysanthemum. At ilang beses akong yumukod sa puntod. Nang makita ang dugong dumadaloy sa noo ko, hindi na nakatiis sina Suleyao at Gu Qianyu. Mabilis nila akong inalalayan para tumayo, tama na, alam ni na Inay at Itay ang nararamdaman mo. Hindi mo na kailangang magpakapagod ng ganito. Puno ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Yongsun, tama lang na yumukod ako. Jinyan, hindi mo na kailangang sumabay sa pagluhod. Kumurap-kurap si Song Jinyan at nagpiga ng ilang patak ng luha. Alam kong bayani si Tio at Tiagyu at alam kong itinuturing ninyo akong parang kapatid. Sa puso ko, bahagi na ako ng pamilyang Gyu kaya kailangan ko ring yumukod. Nang makita ang kanyang pagkamasunurin, natigilan si Gu Qianyu at ang tingin niya sa akin ay naging komplikado, huminga rin ng malalim si Suleyao. At yumuko para ipagpag ang alikabok sa tuhod nito. Nang makitang lalong dumadaloy ang dugo sa noo ni Song Jinyan, nagmadali silang bumaba ng bundok para kumuha ng band-aid. Nag-aalala rin ng husto si Gu Qianyu, naalala niyang may disinfectant sa sasakyan, kaya nagmadali siyang sumunod sa kanila.
Sandali lang, kaming dalawa na lang ni Song Jinyan ang natira sa sementeryo. Wala nang ibang tao, kaya hindi na nagkunwaring mahina si Song Jinyan. At mayabang na siyang nagsimulang manudyo, Gu Yongsun, ang dalawang babaeng pinakamahal ka. Ngayon ay sumusunod na lang sa akin, hindi ka ba nasasaktan ng husto? Ano ngayon kung ikaw ang batang ginoo ng isang mayamang pamilya? Hindi ba talo ka pa rin sa akin? Hindi ko siya pinansin, tahimik kong inihulog ang perang papel sa planggana ng apoy, at bumulong. Nay, tay, nagdesisyon na akong ipagpatuloy ang inyong nasimulan, simula ngayon ay wala na ang taong nagngangalang Gu Yongsun. Pero naniniwala akong maiintindihan niyo ang aking desisyon. Sa isang malakas na kalabog, ang plangganang nagliliyab, ay sinipa ni Song Jinyan hanggang sa tumumba. Tumalsik ang mga tilamsik ng apoy na nag-iwan ng mga pulang marka sa aking mga kamay. Hindi ko na napigilan ang sarili, lumapit ako at malakas siyang sinampal. Song Jinyan, may sakit ka ba sa utak? Binabalaan kita, huwag mo na akong hamunin. Kung hindi ang lahat ng ginawa mo, ilalantad ko lahat. Mukhang hindi inaasahan ni Song Jinyan na mananakit ako, pagkatapos ng galit ay isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan niya. Ibulgar mo, sinasabi ko sa'yo, kahit ano pa ang sabihin mo. Hindi sila maniniwala. Tama siya sa puntong iyon, kaya sa pagkakataong ito. Hindi na ako magsasabi pa ng anuman. Malamig ko siyang tiningnan at tumalikod para umalis. Hinabol ako ni Song Jinyan at hinawakan sa kamay, Gu Yongsun, huwag kang masyadong kampante. Sinasabi ko sa'yo, pinakaayaw ko ang mukha mo. Ano naman kung ikaw ang batang mayaman? Hindi magtatagal. Ang kapatid mo at ang nobya mo ay mapapasakin na lahat. Kung ayaw mong maniwala, maghintay ka lang. Sinubukan ko siyang itulak, ngunit lalong humigpit ang hawak ni Song Jinyan. Sa aming pagbubuno ay nawalan kami ng balanse. At sabay kaming gumulong pababa sa matarik na hagdan. Ako ang nasa ilalim, direktang tumama ang ulo ko sa pader. Dumaloy ang dugo mula sa aking anit. Dahil sa matinding sakit, dumilim ang aking paningin, itinuro ng aking daliri ang sugat. At ang naramdaman ko lang ay ang malakit na dugo na may amoy ng kalawang. Wala na akong lakas. Nakahiga lang ako sa sarili kong dugo habang humihingal. Nang unti-unting lumitaw ang liwanag sa aking paningin, narinig ko ang dalawang boses na nag-aalala. Jinyan, bakit ka nahulog sa hagdan at nasugatan? Nagdurugo ka ng ganito, masakit ba? Huwag kang matakot, dadalhin ka agad ni ate sa ospital. Umiiyak si Song Jinyan at hindi tumitigil sa pagdaing ng sakit. Patak-patak ang kanyang mga luha. Pagkaalis ninyo, nagalit sa akin si Egu dahil ikinasal kami ni Su. Sinabi niyang bibigyan niya ako ng leksyon, kaya itinulak niya ako. Pagkarinig nito, ang mga mukha ni Suleyaw at Gu Qianyu ay nagdilim sa galit. Malamig nilang tiningnan ang taong nakahiga sa lupa. Hindi na makapagpigil, paulit-ulit na lang. Gu Yongsun, hanggang kailan mo pa babalak mag-inarte? Ginagawa mo ito sa harap ng puntod ng tiyuhin at tiyahin, hindi ka ba natatakot na makita nila? Gu Yongsun, napakalaki ng pagkadismaya ko sa'yo, ito na ang huling babala ko, kung patuloy mong sasaktan ng walang haba si Jinyan. Ituturing kong wala na akong kapatid na tulad mo. Nang makita ko kung paano nila pinoprotektahan si Song Jinyan, tuluyan nang naglaho ang natitirang liwanag sa aking mga mata. Tiningnan ko ang sahig na nabahiran ng aking sariling dugo, at pilit na ibinuka ang aking bibig upang magbitaw ng ilang salita. Ito ang ikasandaang beses na sumagot ako sa kanila, gaya ng inyong nais. Napakunot ang noo ng dalawang babae, hindi nila naintindihan ang ibig kong sabihin, ngunit dahil sa pag-aalala nila sa sugat ni Song Jinyan. Hindi na nila ako tinanong pa, inalalayan nilang dalawa si Song Jinyan at umalis, at bago sila lumisan ay nag-iwan lamang sila ng malupit na salita. Na umaalinggaw sa hangin, magmuni-muni ka riyan ng mabuti kapag naisip mo na ang iyong pagkakamali. Saka ka namin susunduin. Habang pinapanood ko silang nagmamadaling umalis, hirap akong umiling. Sa mahinang boses na halos hindi marinig, hindi na ako babalik, kailanman ay hindi na ako babalik. Mainit na luha ang dumaloy sa aking pisngi, unti-unting natuyo hanggang sa wala na itong bakas. Nang huminto ang pagdurugo, nagkaroon ako ng kaunting lakas at pilit na naglakad pababa ng bundok. Ang maitim at pulang dugo ay nag-iwan ng mahabang bakas sa hagdanan. Isang sasakyan ang nakaparada sa paanan ng bundok. Ang matagal nang naghihintay na si Kapitan Xi ay naamoy ang dugo sa akin, labis siyang nagulat at agad akong inalalayan. Anong nangyari? Ikinumpas ko ang aking kamay, paos ang boses, ayos lang. Nadulas lang ako kanina. Ngayon ang araw ng aking peking kamatayan, tama ba? Nang makita niyang wala akong malalang sugat, hindi na nagduda si Kapitan Xi at tumango. Lumingon siya at nang tumingin sa akin. Naging seryoso ang kanyang tono, Comrade Gu Yongsun, maligayang pagdating sa Operasyong Dawn. Simula ngayon, ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong pagkatao ay buburahin na. Wala ka ng pangalan, wala ng pagkakakilanlan, ngunit isa kang bayaning hinahangaan ng lahat. Ang Police Badge No. 01480 ay formal nang muling binuksan, saluduhan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. At sumaludo rin, puno ng katatagan ang aking mga mata,
ang pusong ito ay para sa bayan. Hindi matitinag kailanman. Matapos isara ang pinto ng sasakyan, ang isang bangkay na nakasuot ng katulad na damit ang itinapon sa gitna ng kalsada. Isang mabilis na truck ang bumasag dito. Habang hinihila ito at ginawang durog na laman hanggang sa wala nang makilalang bahagi ng katawan. Matapos suriin ng bahagya si Song Jinyan. Nang masiguradong wala siyang sugat, nakahinga ng maluwag sina Suleyaw at Gu Qianyu habang ang doktor sa tabi ay tinitingnan ang report ng pasyente. Puno ng pagtataka ang tono, kung wala namang sugat, bakit ang daming dugo? May iba pa bang nasaktan sa pinangyarihan? Nang marinig ito, kapwa naisip ng dalawang babae. Ang eksena kung saan nakahandusay ako sa sarili kong dugo, bahagyang kumibot ang kanilang mga mata, ngunit sandali lang ang naisip na yon. Mabilis itong napawi sa isang sinabi ni Song Jinyan, matapos akong matumba, kumuha si Ginoong Gu ng isang supot ng plasma. Ibinuhos niya ito sa sahig at humiga rin siya, ang mga ito ang naiwan noong panahong iyon. Nagulat ang doktor at tumingin sa kanya, akmang kokontra nang makita si Gu Qianyu na tumango habang madilim ang mukha. Hindi nga rin ito ang unang beses na ginawa niya ang ganitong bagay, huwag kang mag-alala Jinyan, bibigyan kita ng hustisya. Naluha sa pagkaantig si Song Jinyan habang marahang hinihimas ni Suleyaw ang mga bahagyang galos sa katawan nito. Patuloy nila siyang pinapakalma. Nang makapahinga na siya, lumabas ang dalawang babae sa silid. Hinarang sila ng doktor na naghihintay sa pintuan, mga binibini, sinuri ko, ang dugo sa pasyenteng ito ay hindi plasma. Ito ay tunay na dugo ng tao, iminumungkahi ko na dalhin niyo na ang isa pang biktima para masuri agad. Para maiwasan ang anumang komplikasyon. Ang ganito karaming dugo ay hindi plasma at hindi rin kay Song Jinyan. Tunay nga bang kay Gu Yongsun ito? Lumubog ang puso ng dalawang babae at akmang babalik na sana para magtanong. Ano nga ba ang nangyari kay Song Jinyan nang marinig nila ang mahimbing na natutulog na lalaki na tumatawa, puno ng panunukso ang tono? Hindi niyo alam kung gaano siya kahabag-habag, ginagawa ko siyang parang aso sa kakasunod sa akin. Noong nakaraang araw ay nagsindi ako ng apoy. Nasampal siya at nakulong ng ilang araw, ngayong araw ay nagkasugat-sugat siya at walang kumalinga sa kanya. Sa tingin niyo, mamamatay kaya siya sa tabing daan? Isang malakas na kalabog, sinipa ang pinto, at napatigil si Song Jinyan sa takot. Nahulog ang kanyang telepono sa sahig, tumingin siya sa dalawang babaeng bumalik, at blangko ang kanyang isipan. Ate Qianyu, Ate Liao, bakit kayo bumalik? Ang mukha ng dalawang babae. Napakadilim, mabilis silang lumapit, at hinablot ni Gu Qianyu ang kwelyo nito. Itinayo siya at galit na nagtanong, ikaw ba ang nagsindi ng apoy? Ang dugo ay kay Yongsun, bakit ka nagsinungaling? Nagdilim ang mga mata ni Suleyaw. Wala na ang dating lambing, naging mabuti kami sayo, bakit mo binabaliktad ang katotohanan? Para idiin si Yongsun. Dahil sa matinding pressure, tarantang-taranta si Song Jinyan. Ngunit nagkunwari pa ring walang alam, ano ang sinasabi nyo? Paano ko naman magagawa ang ganitong bagay? Kapag ang pagdududa ay nagsimula na, mabilis itong lalago na parang damong ligaw. Naalala nila ang lahat ng mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Nagkatinginan ang dalawang babae at nakita nila ang pagdududa sa mata ng isa't isa. Sa pagtingin sa mukha ng lalaki sa harap nila. Natila walang kalaban-laban, wala nang pag-aalinlangan si Suleyaw. Tinawag niya ang nurse. At nagpa-schedule ng full body check-up kung saan ang una ay sa oncology department. Ang mukha ni Song Jinyan ay biglang namutla. Pilit siyang umiling, puno ng pagtanggi ang kanyang boses. Ate Liao, ayos naman ang katawan ko. Hindi na kailangang magpa-check up. Kung nag-aalala kayo sa akin, bakit hindi na lang tayo magpa-check up sa Xi Hospital? Ang kanyang pagpupumilit ay biglang nagpamulat kay Gu Qianyu. Tinitigan niya itong mabuti. Halos manggigil sa galit at binigkas ang bawat salita. Hindi ba pareho lang ang pagsusuri kahit saan? Bakit kailangan mo pang pumunta sa Xi Hospital? Hindi ba ito makikita sa ibang ospital? Nanginginig ang mga labi ni Song Jinyan. At wala siyang masabi. Ang kanyang mga luha ay pumatak na parang mga perlas na naputol ang tali, ngunit wala nang sinumang nagpunas nito. Sa pilitan siyang dinala ng nurse sa loob ng silid ng pagsusuri. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas na ang resulta. Matapos ang pagsusuri, kinumpirma naming napakamalusog ni Isong, walang indikasyon ng kanser. Bagaman may hinala na sila sa kanilang isipan. Nang marinig na nila ang resulta, hindi pa rin makahinga ng maayos sina Suleyaw at Gu Qianyu. Kitang-kita ang pagbagsak ng kanilang mga balikat sa labis na panghihina. Napaupo sila ng walang lakas sa mga upuan, wala na ang ningning sa kanilang mga mata. Ang cancer ay kasinungalingan. Ang note na may nakasulat na mamamatay tao ay mismong si Song Jinyan ang naglagay, pati na ang pagkidnap, aksidente sa sasakyan. Pagbuhos ng pintura, paggupit ng buhok sa pag-alala sa lahat ng nangyari sa loob ng isang taon, naramdaman ng dalawang babae na napaka-absurd ng sitwasyon, puno ng kalituhan ang kanilang tingin. Kung ang lahat ng ito ay palabas lang ni Song Jinyan, ibig bang sabihin ay pinagbintangan natin ng mali si Yongsun? Dahil lahat naman ito ay paninirang puri.
Bakit hindi sinabi ni Yongsun? Naputol ang sasabihin ni Gu Qianyu. Ang dalawa ay sabay na naalala ang mga tagpo sa tuwing may nangyayaring masama at tumahimik sila. Sa tuwing dumarating sila, ay saktong nakikita nila si Song Jinyan na pinapagalitan o nasasaktan. Mayroon bang ganito karaming pagkakataon sa mundo? Dahil dito, nakaramdam si Suleyao ng matinding kaba. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang oras at nakita niyang alas 5 na ng hapon. 5 oras na ang nakalilipas simula noong umalis sila sa Linyuan. Sa loob ng panahong iyon, wala man lang tawag o mensahe mula kay Gu Yongsun. Seryoso ba ang natamo niyang sugat kaya siya nawalan ng malay? O sadyang galit siya? At ayaw na silang kausapin? Kinabahan na rin si Gu Qianyu, agad niyang sinubukang tawagan si Gu Yongsun. Ngunit matapos ang 10 sunod-sunod na tawag, nakapatay pa rin ang kanyang cellphone. Nang ika-28 subok na, hindi na mapakali si Suleyao, tumayo siya at naglakad patungo sa garahe, sinundan naman siya ni Gu Qianyu. Nagmaneho ang dalawa pabalik sa mansyon, at nang marinig nila mula sa butler na hindi nila ako nakita buong araw, lalong bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nagmamadali silang nagtungo sa Linyuan nang makatanggap sila ng tawag mula sa pulisya sa gitna ng biyahe. Ines Gu, nahuli na namin ang suspect sa kaso ng kidnapping. Umamin na sila na ang kidnapping na ito ay utos ng isang lalaking nagngangalang Song Jinyan. May oras ka ba para pumunta sa presinto at magbigay ng pagkakakilanlan? Ang balitang ito para kina Suleyao at Gu Qianyu sa sandaling iyon ay parang kidlat na tumama sa kanila. Hindi nila akalain na aabot sa ganitong kawalang hiyaan si Song Jinyan, gayong ibinigay na nila rito ang labis na tiwala at pagmamahal. Bakit niya ginagawa ang mga paninirang ito? Hinampas ni Gu Qianyu ang manibela at isang kaisipan lang ang tumatakbo sa kanyang isip. Bumalik sa ospital para kumprontahin si Song Jinyan. Bagamat galit din si Suleyao, nanatili pa rin siyang may kaunting katinuan. Puntahan muna natin si Yongsun. Napakalamig ng panahon, nag-aalala ako sa kanyang kaligtasan. Tumango ng madiin si Gu Qianyu at binilisan ang pagtakbo ng sasakyan. Sa gitna ng madilim na gabi, ang labas ng Linyuan ay maliwanag na parang araw dahil sa mga kumikislap na ilaw at ang tunog ng mga sirena ng pulisya. Ay lalong nagpabalisa kina Gu Qianyu at Suleyao. Nang makita ang mga police line, napagtanto nilang may masamang nangyari. Pagkaparada ng sasakyan ay nagmamadali silang tumakbo para tingnan kung ano ang nangyari. Hindi pa sila nakakalapit ay hinarang na sila ng mga pulis. May naganap na aksidente sa daan, kasalukuyan itong iniimbestigahan ng mga pulis, pansamantalang sarado ang rutang ito. Mangyaring bumalik na lang kayo. Ang bawat salita ay parang kulog na sumabog sa pandinig ni Suleyao at Gu Qianyu. Natulala ang dalawang babae sa kinatatayuan, bakas ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napalunok si Gu Qianyu at mahirap na nagsalita. Kami-kami ay may hinahanap, ang kapatid ko ay pumunta rito ngayong araw para dumalaw sa puntod. At hindi pa siya nakakauwi. Napansin ng pulis na may kakaiba sa sitwasyon, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang gallery. Ipinakita sa kanila ang mga larawan ng pinangyarihan. Ang kapatid mo ba ay nakasuot ng itim na Amerikana kanina? Nang makita ang punit-punit na damit sa screen at ang pamilyar na puting chrysanthemum brooch sa dibdib, dumilim ang paningin ni Gu Qianyu. Inalalayan siya ni Suleyao habang ang puso niya ay parang tambol sa bilis ng tibok, mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay at sa huling pag-asa ay nagtanong. Saan niyo nakuha ang damit na ito? Si Yongsun, nasaan si Yongsun? Bumuntong hininga ang pulis at dahan-dahang umiling, ang inyong kapatid ay naaksidente kaninang hapon. At siya ay pumanaw na, nakikiramay kami. Pumanaw na. Paano nangyari yon? Noong iniwan nila ang Linyuan kaninang hapon, maayos pa ang lagay niya. Kakausap lang nila sa kanya kanina, kalahating araw pa lang ang nakalilipas, bakit siya pumanaw na? Si Gu Qianyu at Suleyao, kahit anong gawin, ay hindi matanggap ang resultang ito. Para silang mga baliw na winasak ang police line para makapasok. Gusto nilang pasubalian ang katotohanan ito. Ngunit nang makalusot sila sa karamihan at itaas ang puting telang pantakip, nang makita ang mga durog na laman sa ilalim, ay tuluyan na silang gumuho. Ang dalawang babaeng dati ay napakataas ng tingin sa sarili, sa sandaling iyon ay humagulgol na parang mga bata. Ang nakakadurog na mga sigaw ng pag-iyak ay tumagos sa tahimik na gabi at hindi humupa sa kabundukan. Nang magising at makita ang maputing pader, naramdaman ni Suleyao na parang nanaginip lang siya ng masama. Napanaginipan niyang pumanaw na si Gu Yongsun pero napakaayos ng kalagayan ng lalaking iyon. Paano siya mapapahamak? Patuloy siyang umiling, sinusubukang alisin ang kaisipang ito sa kanyang isipan. Ngunit paglingon niya at makita si Gu Qianyu na nakaupo sa sulok at walang emosyon ang mukha, ay para siyang sinakal sa lalamunan at hindi makahinga. Ang masamang kutob na hindi maalis-alis ay unti-unting nag-ugat sa kanyang katawan. Nangangatog ang kanyang mga labi, desperadong gustong magtanong para patunayan na isa lamang itong panaginip. Bumukas ang pinto ng ospital at ilang pulis na may dalang folder ang pumasok.
Binibining Su, Binibining Gyu. Base sa autopsy report, nakumpirma na namin na ang biktima ng vehicular accident na ito ay si Egu Yoksun. Sabay na nag-angat ng tingin ang dalawang babae, namumula ang mga mata habang sumisigaw ng walang tigil. Hindi maaari. Kahapon lang ay nakita namin si Yongsun, ayos na ayos siya. Paano siya mapapahamak? Ang mga magulang ko ay pulis, ang kapatid ko ay nag-aral sa Police Academy. Iba siya sa karaniwang tao, hindi siya maaaring pumanaw. Ang ilang batang pulis, sa takot na himatayin silang muli sa gulat, ay mabilis na lumapit para pakalmahin sila. Inayos ng opisyal na namamahala sa kaso ang kanyang salamin. At nang kumalma na sila, saka sinabi ang mga detalye, sinuri namin ang CCA sa linyuan. Nakita namin na nahulog si Egu mula sa mataas na lugar at nagdugo ang ulo. Pagdating ninyo, ang isa pang lalaki lamang ang inyong iniligtas. Naiwan siyang mag-isa sa linyuan, nakahiga ng mahigit 1 oras bago bumaba ng bundok. Ngunit dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, nahimatay siya pagdating sa kalsada at nasagasaan at kinaladkad ng isang malaking truck hanggang sa mamatay. Sa pakikinig pa lang sa mga paglalarawang ito, na-imagine na nina Gu Qianyu at Suleyao kung gaano kalagim ang sinapit nito sa mismong lugar. Nagpakita ang mga pulis ng ilang litrato mula sa CCA nang makita ang mga bakas ng dugo na nagkalat sa hagdan. At ang anino ng taong nakahandusay sa kalsada, napahagulgol ng malakas si Gu Qianyu. Mahigpit na hawak ni Suleyao ang mga litrato. Wala na sa pokus ang kanyang paningin. Sa kanyang isipan ay pabalik-balik na nagpiplay, kahapon ng tanghali noong inaalalayan niya. Nang lisanin ni Song Jinyan ang linyuan, ang huling sulyap na binalikan niya ay habang nakahandusay ako sa sarili kong dugo. Walang kibo, walang imik. Sa sandaling iyon, dumaan sa isip niya ang bumalik. At isama ako, ngunit hindi siya tumalikod, kaya ang paghihiwalay na ito. Ang sulyap na ito ang naging huli naming pagkikita. Matapos ang masusing paghahanap ng pulisya, 60% lamang ng bahagi ng katawan ang nahanap. Pagkakita sa nakasulat sa autopsy report na matinding pagkadurog at pagkaladkad, hindi na makilala ang mukha. Ay nanigas ang dugo sa katawan ni Gu Qianyu at Suleyao. Hindi nila maisip kung anong klaseng pasakit ang dinanas ko bago ako mamatay. Ang mga buto sa katawan ay isa-isang nabali, ang balat ay napunit, ang mukha ay hindi na matukoy. Walang bahagi ng balat ang natirang buo. Ang matinding hapdi na tila tumatagos sa buto ay kumalat sa kanilang buong katawan, na nagdulot sa dalawa ng labis na pagdurusa. Sa mga nakaraang araw, tuyo na ang kanilang mga luha at hindi na makaiyak pa. Kaya kinakamot na lamang nila ang kanilang mga kamay na puno ng galos, umaasang maibsan ang sakit ng isa pang sakit. Sa pagkakita sa kanilang kalagayan, bumuntong hininga ang medikal na tagasuri at iniabot sa kanila ang isang dokumento. Lubhang napinsala ang labi ng namayapa, iminumungkahi na ipakremate na niyo agad upang matahimik na ang kaluluwa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Gu Qianyu habang nilalagdaan ang kanyang pangalan sa kolum ng pamilya. Nang matapos ang huling guhit, naramdaman niyang nawala na ang huling lakas na nagpapanatili sa kanyang buhay. Sa tabi, tulalang nakatingin si Suleyao sa puting tela. Walang ningning ang kanyang mga mata. Nabalot ng katahimikan ang silid. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Pumasok ang sekretarya at mahinang nag-ulat, Inmasu, Inmagyu. Natukoy na ang mga bagay na ipinapaalam nyo. Ipinakita namin ang mga larawan nina Inversong at Emergyu sa Earthquake Rescue Organization. At ayon sa kanila, ang taong nagligtas sa inyo noon na hindi inalintana ang sariling kaligtasan ay si Emergyu. Noong panahong iyon, akala ng organisasyon ay wala ng tao sa lugar na gumuho, ngunit nagpumilit siyang hukayin ang mga guho. Mag-isa siyang naghukay sa loob ng 2 araw hanggang sa mailigtas kayo. At sa huli ay hinimatay siya dahil sa pagod at matagal na nagpagaling. Ang balitang ito ay parang matalas na patalim, na bumaon sa puso ni Suleyao at Gu Qianyu. Sabay na natigilan ang dalawa at nawalan ng kulay ang kanilang mga mukha. Ang taong nagligtas sa kanilang buhay ay hindi pala si Song Jinyan, kundi ako na lagi nilang pinagkakaitan ng pagmamahal. At paulit-ulit na sinasaktan. Sa isang saglit, ang kanilang puso ay tila iniihaw sa apoy. Punong-puno ng pagdurusa. Ngunit hindi pa natatapos ang mga balitang yumanig sa kanilang kalooban. Nahanap din namin ang mga hudlom na nagbuhos ng pintura noon at inamin nila na ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay utos ni Song Jinyan, maging ang mga nakaraang pagnanakaw at gulo sa bar ay sarili nilang palabas. Ang mga katotohanan ito na huli na ng malaman, sa gitna ng nakatakdang trahedya, ay napaka-absurd at katawa-tawa. Ang akala nilang pagtanaw ng utang na loob ay isa palang pagtataksil, sa gitna ng pagiging pinakamalapit ng pinakamamahal na kapatid at kasintahan, paulit-ulit siyang sinaktan, gaano kaya siya kadismaya? Gaano siya kalungkot? Hindi na nagawang mag-isip pa ng malalim ni Gu Qianyu at Suleyao. Ang konsensya at pagsisisi ay humampas na parang dambuhalang alon na tuluyang lumamon sa kanila. Sa harap ng aking bangkay, sa unang pagkakataon ay nabigkas ng 2 ang salitang, patawad.
Kapatid, patawarin mo ako. Yongsun, ikaw ang nakita kong lumaki, paano ko nagawang pagdudahan na kaya mong gawin ang mga bagay na yon? Siguradong galit na galit ka sa ate mo. Hindi ko dapat iniwan sa sementeryo, dahilan para mamatay ka ng mag-isa sa ilang na lugar. Kung nakikita ka ni nanay at tatay sa langit, siguradong napakasakit para sa kanila. Noong araw na yon ay dapat dinala na kita para umalis. Ikaw ang dapat na pinakamahirapan, bakit ako pa ang naunang umalis? Sinabi ko sa sarili ko na alagaan kita habang buhay. Ngunit ikaw ang nasaktan ko ng higit sa lahat. Patawad, bawat hikbi ng desperasyon. Ay umalinggaw sa loob ng silid, ngunit wala nang sasagot sa kanila. Ang aking libingan ay pinili sa Nanshan Cemetery, malapit ito sa mga bayani, tahimik ang paligid. At walang gaanong tao. Sa araw ng paglilibing, hawak ni Gukyanyu ang urn. Habang dala naman ni Suleyaw ang larawan, umakyat sila sa bundok sa gitna ng ambon. Ang mga dumalo sa libing. Bukod sa ilang kamag-anak ng pamilya Gu, ang iba ay ang aking mga dating kamag-aral at kaibigan. Nang makita ang itim at puting larawan, hindi makapaniwala ang lahat, ang isang taong maayos ang kalagayan, paano biglang nawala. Dahil sa biglaang balita ng kamatayan, mabigat ang kalooban ng lahat at hindi mapigilang itanong kung ano ang nangyari. Nakita ko si Yongsun isang buwan lang ang nakalilipas, inimbitahan ko siya sa kasal ko pagkalipas ng 2 buwan at pumayag siyang pumunta. Bakit nabalitaan ko na dahil daw sa aksidente sa sasakyan? Yanyu, ano ba ang tunay na nangyari? Nakita naming lumaki si Yongsun, sabihin niyo ang totoo sa amin at sa mga tiyuhin mo, kapatid mo siya sa dugo. Ngayon na pumanaw siya sa murang edad, ikaw na ate niya, bakit hindi mo man lang ipinaghanda ng despedida? Sa harap ng mga tanong at pagdududa ng lahat, lumuhod si Gukyanyu sa lupa at nagbigay-pugay ng paulit-ulit sa mga tiyuhin. Ang boses ay puno ng pighati, ako ang ate na hindi nakaganap sa aking responsibilidad. Ako ang pumatay kay Yongsun, kung hindi lang sana ako nagpadalos-dalos at nakipagmatigas sa kanya. Hindi sana siya mapapahamak at hindi sana siya nawalan ng malay sa kalsada kaya nabangga. Dahil sa matinding pagsisisi, hindi na rin kinaya ni Suleyaw ang bigat ng damdamin, kaya napaluhod na rin siya sa harap ng lapida, may kasalanan din ako. Binigo ko si Yongsun, hindi ko sana dapat pinaniwalaan ang paniglang ni Song Jinyan, noong mga panahong siya ang pinakamahirap at pinakamalungkot. Nanatili lang akong walang pakialam, hindi ako karapat-dapat maging girlfriend niya. Habang pinakikinggan ang kanilang pagtangis at pagsisisi, nanahimik ang lahat, napabuntong hininga ang mga tiyuhin ng pamilya Gu at sa kanilang mga mata. Wala nang natira kundi ang matinding pagkadismaya. Yanyu, maagang pumanaw ang iyong mga magulang, si Yongsun ay ikaw ang nagpalaki. Mula pagkabata ay mabait at masunurin siya, anuman ang pinagdadaanan niya ay kinikimkim lang niya, dahil ayaw niyang mag-alala ka. Akala ko bilang ate niya, uunawain mo ang iyong kapatid, pero bakit ka naging napakabulad? Si Yongsun ay may mabuting puso, pero dahil sa isang estranghero ay sinaktan mo siya ng ganito. Leyaw, paano ka naging ganito? Unti-unting namutla ang mga mukha ni na Suleyaw at Gukyanyu habang dahan-dahang pumapatak ang ambon. Paparating at paalis ang mga taong dumadalaw, dumidilim na ang langit, ngunit ayaw pa ring umalis ng dalawa. Tinitigan ko ang mukhang nakaukit sa lapida, tila isang panaginip, ang litratong iyon ay noong 18 pa lang ako. Sila mismo ang kumuha ng larawang iyon para sa aking debut, noong panahong maayos ang takbo ng karera ni Gukyanyu, at ang tunay na dahilan kung bakit nawasak ang lahat ay sila rin mismo. Kung naging matatag lang sana sila sa panig ko, kung nagkaroon lang sana sila ng pasensyang alamin ang katotohanan, kung nagpakita lang sana sila ng konting pagmamalasakit sa kanya, magiging iba ang lahat. Ngunit walang ngikong sa mundong ito. At walang gamot sa pagsisisi, ang lahat ng hindi matapos-tapos na paghingi ng tawad, at walang katapusang guilt, ay mananatiling nakabaon sa kanilang mga puso, bilang isang habambuhay na sakit na hindi nila kailanman matatakasan. Ika-7 araw mula nang ikulong siya sa mental hospital. Halos mabaliw na si Song Jinyan sa pagpapahirap. Hindi siya nakatulog ng maayos at sa tuwing magigising siya, kailangan niyang harapin ang pagpapahirap ng mga tao sa loob ng kwarto. Pinipilit siyang pakanin ng mga pasyente ng panis na pagkain. Sinasadya nilang ibunggo ang ulo niya sa pader, hinihiwaan nila ng maliliit na bato ang kanyang mga kamay, patong-patong ang mga sugat. Ang mga galos sa katawan, pati ang kanyang mukha ay puno na ng mga paltos dahil sa paso. Habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin, isang mukhang hindi na tao ang nakikita. Nasa bingit na ng pagkasira ng bait si Song Jinyan. Sinamantala niya ang pagtulog ng iba at dahan-dahang lumapit sa pinto para humingi ng tulong. Ngunit kahit ang mga medical na staff ay nagbulag-bulagan lang na parang hindi siya nakikita. Dito, walang sinuman ang nagmamalasakit sa paghingi ng saklolo ng isang baliw. Lalo na kung ang baliw na iyon ay may espesyal na utos mula sa itaas na dapat pagtuunan ng pansin. Kaya kahit narinyo na ang lalamunan ni Song Jinyan sa kasisigaw,
Wala ring natanggap na tugon, at sa huli ay nawalan na siya ng pag-asa, sabay bagsak sa sahig. Ang mga matang dati ay malinaw at maliwanag ay namula, nababalot ng pagod at kawalan ng pag-asa, habang nanunuot ang lamig ng panahon. Ang kanyang mga binti at paa ay agad na namumula sa ginaw, at mula sa sugat na hindi pa hilom ay tumutulo ang nana. Narinig niya ang mga yabag na papalapit mula sa itaas. Ang kakapawi pa lamang na takot ay muling nagliyab, gising na silang lahat, ang bangungot ay muling darating. Si Song Jinyan ay nag-curl up sa sulok, ipinapangako ko sa inyo, hinding-hindi na mauulit ang ganitong mga bagay. Alang-alang sa pagliligtas ko sa inyo, nakikiusap ako, pakawalan nyo na ako, aalis na ako sa Hacheng bukas. Hindi na ako magpapakita sa harap nyo, sumusumpa ako. Sa pagkakita kay Song Jinyan, ang dalawa ay nakadama lamang ng matinding pagkamuhi. Itinaas ni Gu Qianyu ang kanyang binti at malakas siyang sinipa, nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang tingin ni Suleyaw sa kanya ay mas malamig pa sa nagyelong hamog. Kinuha niya ang isang susi at pinaglaruan ito sa kanyang kamay. Ang boses ay sobrang lamig, gustong umalis? Sige, may itatanong lang kami sayo. Basta magsabi ka ng totoo, ibibigay namin ang susi. Kung magsasabi ka ng kahit isang kasinungalingan, dito ka na lang titira habang buhay. Pagkarinig nito, muling nagkaroon ng bahagyang pag-asa si Song Jinyan sa kanyang puso. Nagmamadali siyang sumagot, magsasabi ako, sasabihin ko ang lahat. Pakawalan niyo lang ako. Ginawa na namin ang lahat para sa'yo, bakit kailangan mo pang sirain ang relasyon namin ni Yongsun? Napaurong si Song Jinyan, likas na gusto niyang magsinungaling, ngunit nang makita ang dalawang matang tila kakain ng tao. Hindi na siya nangahas na mag-imbento pa, at inamin ang lahat ng nasa loob ng kanyang puso. Ako naiinggit lang ako na may nagmamahal sa kanya. Gusto ko lang din maging tulad niya, isang mayamang binata na walang iniisip na problema. Dahil lang sa pansariling interes na ito, naging sanhi ng kanyang malagim na kamatayan. Ikinuyom ni Suleyaw ang kanyang mga kamao, at naramdaman ang pait sa kanyang ilong habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo, bakit kailangan mo pa siyang paratangan ng paulit-ulit? Wala lang akong seguridad sa sarili. Gusto ko lang patunayan na sa puso nyo, mas mahalaga ako kaysa sa kanya. Tuwing kailangang pumili sa aming dalawa at nakikita ko kayong pinoprotektahan ako. Iyon ang pinakamasayang sandali ng buhay ko, doon ko lang naramdaman na karapat-dapat din akong mahalin. Ang bawat salita ay tila malamig na espada na bumaon sa puso ni Gu Qianyu at Suleyaw. Ang mga nakaraang hindi na maaaring balikan ay naging hadlang na hindi na nila kailanman malalagpasan. Ang magulong damdamin sa kanilang puso ay nagpawalang kilos sa kanilang kakayahang manatiling kalmado. Bago tuluyang mawalan ng kontrol, tinanong nila ang huling tanong, isang walang kwentang tanong. May silbi ba ang pagsisisi? Hindi ito inakala ni Song Jinyan, ngunit dahil sa silakbo ng instinto na mabuhay. Pinilit pa rin niyang magpatulo ng 2 patak ng luha, syempre, nagsisisi talaga ako. Hindi ko dapat pinahamak si Egyu, bagaman hindi siya kasing buti niya sa akin, pero sinungaling ka. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang binasag ni Gu Qianyu ang hungkag na kasinungalingan ni Song Jinyan. Hindi na niya napigilan ang sarili, itinaas ang kanyang kamao, at ibinuhos dito ang lahat ng galit at sakit na nasa kanyang puso. Suntok ng suntok, ang mga daing at sigaw ay patuloy na umalingawbaw sa makipot at madilim na pasilyo. Malamig lang na nakamasid si Suleyaw, walang imik. Nang tumigil na si Gu Qianyu sa pag-atake, tiningnan niya ang taong bugbog sarado ang mukha, at itinapon ang susi sa hawak niya patungo sa imburnal sa labas ng pinto. Dahil hindi ka tapat, manatili ka na lang dito at maghintay ng kamatayan. Habang nakatingin ng diretsyo sa nag-iisang daan palabas na hinarangan, hindi na nagawa pang magkunwari ni Song Jinyan na nahihilo. Pilit siyang bumangon, ang kanyang dugo ang mukha ay bakas ang matinding kasingisan. Bakit? Bakit kailangan ko pang manatili rito at magdusa, habang kayo ay nakapamumuhay ng marangya? Bakit ako magsisisi? Kayo ang masyadong hangal, ang simpleng panlilinlang na ito. Ilang beses ko nang ginawa at hindi nyo pa rin nahahalata. Hahaha, kung hindi dahil sa inyong pagpapaubaya. Paano ko siya mapapahamak ng walang alinlangan? Sa lahat ng paghihirap niya, kayong dalawa, tulad ko, ay mga salarin din. Nang mabunyag ang madugong katotohanan, napaatras ng ilang hakbang sina Suleyaw at Gu Qianyu. Pati ang kanilang paghinga ay nagkaproblema. Matalim silang nakatitig sa kanya, tila naglalabasan na ng apoy ang kanilang mga mata. Ngunit tumatangging aminin ang katotohanan, ginamit mo ang aming utang na loob at pasasalamat para pag-away-awayin kami. Kung hindi dahil sa'yo, paano namin pagbibintangan si Yongsun? Ikaw ang tunay na salarin. Baliw ka. Kung alam ko lang na ganyan ang kalupitan ng loob mo, hinding-hindi sana kita tinulungan noon. Dahil wala kang balak magbago, maghanda ka sa parusa. Sa puntong ito, alam ni Song Jinyan na wala na siyang kawala at wala na rin siyang kinatatakutan. Sa halip, tumawa siya ng parang wala sa sarili, parusa. Kailanman ay hindi ako naniwala sa anumang parusa. Kahit may parusa pa, Gu Qianyu, Suleyaw, akala nyo ba ay makakatakas kayo?
Mag-isa lang ako, mamatay na kung mamatay, kayo naman. Isinumpa ko na ang inyong mga minamahal, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan sa susunod na buhay. Ang mga nakatutulig na salitang ito, pagkarinig ni Gukyanyu at Suleyaw, ay tila nagbuhos ng gasolina sa apoy at nagbudbod ng asin sa kanilang sugat. Sa gitna ng kanilang hindi mapigilang galit at hinanakit, tinawag nila ang mga kawani upang iparanas kay Song Jinyan ang lahat ng pasakit na tiniis ko. Ang mga sigaw ng lalaki ay umalingaw sa hangin, ngunit ang sakit na naramdaman ng dalawang henerasyon ay hindi nabawasan kahit katiting. Batid nilang higit sa sinuman na kahit magpakumbaba sila. Kahit maghiganti pa sila, hindi na maibabalik si Guyongsun, wala na silang pagkakataon para bumawi. Nilamon ng kadiliman ng gabi ang kanilang mga lupaypay at malulungkot na anino, at sa loob ng sasakyan ay bumalot ang katahimikan. Tanging ang mabilis na paghinga na lamang ang naririnig. Bagamat nakalabas na sila sa mental hospital, ang sumpa ng habambuhay na pagkawala ng minamahal ay patuloy na umaalingaw sa kanilang pandinig. Ipinikit ni Gukyanyu ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga kamay sa loob ng manggas ay hindi tumigil sa panginginig. Tinakpan ni Suleyaw ang kanyang mukha, habang ang mga luha ay pumapatak mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang hapding dulot nito ay parang malakas na bagyong humahagupit. Sinasabing naghihilom ang lahat ng sugat sa paglipas ng panahon, ngunit ang katagang ito ay walang bisa para kina Suleyaw at Gukyanyu. Habang lumilipas ang mga araw, ang lahat ng alaala ko, sa halip na maglaho, ay unti-unting nagiging malinaw sa gitna ng mahaba at mapapait na sandali. Muling itinayo ang nasunog na villa, at pareho na silang lumipat pabalik doon. Ang mga kasangkapan at dekorasyon sa loob ng silid ay ibinalik sa dating ayos, nagtanim ng mga bagong rosa sa hardin. At ibinalik din ang pusa na ipinamigay noon. Mukhang walang nagbago sa lahat, ngunit alam ng bawat isa na ang lahat ay nagbago na. Ang batang lalaki na nakasanayang magtimpla ng tsaa at magbasa sa beranda. Ang batang lalaki na hindi sumasala sa pagtakbo ng 5 kilometro sa bakuran araw-araw, ang taong nagluluto ng masarap na almusal para sa kanyang kapatid at kasintahan, ay hindi na kailanman babalik. Dahil nawala ang pinakamahalagang tao, ang villa na dati ay puno ng tawanan, ay unti-unting naging malamig at tahimik. Ikinulong ni Suleyaw ang kanyang sarili sa silid, hindi lumalabas ng ilang buwan. Si Gukyanyu ay nilulunod ang sarili sa alak maghapon, hindi man lang nakakaranas ng pagkakataong maging matino. Ang tanging pagkakataon na magkita sila ay sa harap ng aking puntod, kung saan palagi silang nananatiling tahimik. Lumipas ang taglamig at dumating ang tagsibol. Ang mga tuyong damo sa ibabaw ng puntod ay nalanta at muling sumibol. Noong ika-25 kaarawan ko, maghapon silang naupo sa harap ng libingan bago bumaba ng bundok. Habang pauwi, nagsalita si Gukyanyu nang may mabigat na tinig, pupunta ako kina inay at itay. Sasama ka ba? Napalunok si Suleyaw, at isang masalimuot na emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Dati, tuwing sasapit ang araw ng pagbisita sa sementeryo ng mga bayani, lagi siyang sumasama sa magkapatid na Gyu. Ngunit simula noong pumanaw ako, sa tuwing naiisip niya ang lugar na yon, tila siya nakukulong sa isang bangungot na mahirap takasan. Ang punit-punit na itim na Amerikana at ang duguan at sirang katawan sa ilalim ng puting tela ang naging aninong hindi niya maalis-alis sa kanyang isipan. Kaya hindi na siya muling tumapak doon, ngunit hindi niya malaman kung bakit ngayong araw ay bigla niyang naramdamang gusto niyang pumunta roon. Kaya marahan siyang tumango, sa boses na halos hindi marinig, sige, pumunta ka. Kaarawan ni Yongsun ngayong araw, siguro gusto rin ni na tita at tito ng cake. Habang nakatingin sa cake na may kulang na bahagi, nakaramdam ng hapdi sa dibdib si Gukyanyu, nilunok niya ang mga hindi masambit na pasakit, at tumayo upang magmadali patungo sa sementeryo. Pagdating doon ay alas 4:30 na, ang mga tauhang magtatapos na sa trabaho ay medyo naiinip. Pabulong na nagreklamo ng ilang salita, bakit ngayon pa dumating para bumisita sa puntod, ang dami talagang kakaibang tao. Sunod-sunod silang dumarating. Ibinaba ni Suleyaw ang kanyang mga mata, ang boses ay mabigat, galing lang kami sa Nanshan. Bibilisan na lang namin, pasensya na po. Nang marinig ang inansyan, nagpakita ng habag ang mukha ng tagapamahala, hindi na nagsalita pa, at ang dalawa ay naglakad ng magkasunod patungo sa pinakaloob ng sementeryo. Sa gitna ng taglamig, maagang dumidilim ang paligid. Medyo malabo na ang paningin. Mula sa malayo, nakita ng dalawa sa harap ng isang puntod, na may isang taong nakaluhod at nagbibigay pugay, bagamat hindi malinaw ang mukha, ang tibok ng puso ni Suleyaw ay tila huminto ng sandali, pareho nilang naramdaman na ang taong iyon ay tila si Guyongsun. Lumitaw ang taong matagal na nilang inaasam, maging ito man ay katotohanan o guni-guni lamang, labis nitong yumanig sa dalawa. Hindi nila mapigilan ang damdaming bumabalon sa kanila, kaya sabay nilang binilisan ang kanilang mga hakbang. Ang mga matatangkad na puno sa sementeryo ay humaharang sa kanilang paningin, habang naglalakad ay unti-unti silang tumakbo. Nang makarating sila ng hinihinal sa harap ng
Puntod, wala na ang taong iyon, tanging ang mga chrysanthemum na nakapatong sa lapida. Lamang ang nagpapatunay sa lahat ng kanilang nakita. Nagkatinginan ang dalawa. Nakita nila sa mga mata ng isa't isa ang katiyakan, at sabay silang humabol sa kabilang lagusan. Tumakbo sila hanggang sa parking lot, ngunit walang sinumang nakita, tanging isang sasakyan na nag-iisa sa pintuan. Hindi gustong sumuko ng dalawa, kaya sabay silang lumapit at kumatok sa pinto ng sasakyan. Pagkalipas ng ilang segundo, bumaba ang bintana. Nagpakita ang isang pamilyar na mukha. Ang bahagyang pag-asa na nabuo lamang nila ay muling naglaho. Pinilit ni Gukyanyu nang umiti, at sa paos na boses ay nagtanong, Kapitan Xi, bakit po kayo nandito? Matapos paalisin ang dalawa sa ilang salita, tumingin si Kapitan Xi sa taong nasa likurang upuan, at bumuntong hininga. Tapos na ang operasyon. Bagamat sikreto pa rin ang iyong pagkakakilanlan, si Kyanyu pa rin ang iyong kapatid. Hindi mo ba talaga siya kakausapin at ipaliliwanag ang lahat? Dahan-dahan akong umiling. Isinuot ko ang hood ng aking suot na damit at sa aking boses ay wala nang mababanaad na anumang emosyon, patay na ako. Ang nabubuhay ngayon ay si Jiang Yichen, hayaan na nating lumipas ang mga tao at pangyayari sa nakaraan. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Kapitan Xi na magtanong ng totoo, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Gukyanyu at Suleyao? Bakit umabot sa puntong hindi na kayo nagpapansinan? Noong 2 taon kang nag-undercover, akala nila ay pumanaw ka na at hindi sila nakabangon mula sa pagdadalamhati. Alam ni Jiang Yichen na para sa ikabubuti ko ang sinasabi ni Kapitan Xi, ayaw niyang mawalan ako ng pamilya dahil sa trabaho, ngunit para sa akin. Mula noong kidnapin ako 2 taon na ang nakalilipas, nang piliin ni Gukyanyu at Suleyao na iligtas si Song Jinyan, wala na akong pamilya. Ang aking kamatayan, para sa akin ay hindi lamang pagkakataong tuparin ang aking pangarap, kundi paraan din upang kumawala sa nakaraan at magbagong buhay. Sa loob ng 2 taong pamumuhay na parang nakikipaglaro sa kamatayan bilang undercover, wala na akong oras na mag-isip pa ng nakaraan. Sa tuwing naaalala ko ang madilim na panahong iyon, ilang malabo na lamang na alaala at hindi maalis-alis na kaba ang natitira. Kaya kahit ano pa ang mangyari, hindi ko na ulitin ang pagkakamali. Tioxi, ang patay ay hindi na nabubuhay muli. Ang aking pagkakakilanlan ay nakasalalay sa seguridad ng buong pangkat, kaya hindi ito maaaring isiwalat. Sa harap ng malalaking usapin, hindi ako maaaring padala sa emosyon. Isa pa, kahit malaman nilang buhay ako, ano naman ang magagawa nito? Ang trabaho natin ay parang pagsasayaw sa talim ng kutsilyo. Kung sakaling magsakripisyo man ako gaya ng aking mga magulang, magdadagdag lang ito ng sakit sa kanila. Mas mabuting itago na lamang ito dahil mas makabubuti ito sa lahat. Ang mga sinabi ko ay mas naintindihan ni Kapitan Xi kaysa sa kahit sino. Hindi na siya muling nagpumilit at iniabot ang mga susi ng bahay at sasakyan. Hanggang sa matapos ang operasyong ito, hindi pa rin nabubunyag ang iyong pagkakakilanlan, naniniwala ang mga nasa itaas na may pakinabang pa ang iyong posisyon, kaya hindi ka pa ipinapatawag pabalik. At nagpasya silang hayaan kang magpatuloy sa pagtatago para sa mga susunod na araw. Ito ang mga susi ng nakatalagang bahay at sasakyan para sa iyo. Manirahan ka muna roon at manatili sa isang linya ng komunikasyon sa akin. Nasanay na ako sa trabaho sa frontline bilang undercover. Kaya wala akong anumang pagtutol. Matapos akong ihatid ni Kapitan Xi sa bahay, nagbilin pa siya ng ilang bagay bago umalis. Hindi ako umuwi bitbit ang mga susi, sa halip ay pumunta muna ako sa convenience store at bumili ng maraming pangangailangan. Paglabas ko, umuulan na ng mahina at hindi na ako nagpayong. Mag-isa akong naglakad pabalik sa eskinita. Ang makipot na eskinita na kanina ay walang tao, ngayon ay may 2 tao na naghihintay. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Jiang Yichen at dire-diretsong naglakad sa pagitan ng dalawa ng hindi lilingon. Sa sandaling magkasalubong kami, hinawakan ng pagod at bakas ng pait ang mukha ni Suleyao ang aking balikat at sa sobrang nerbiyos ay nanginginig pa ang kanyang boses. Yungsun, bahagya kong itinaas ang aking paningin sa kanila, baka sa mukha ang pagkainis at pagkasuklam. Sino ba kayo? Bitawan niyo ako, huwag kayong haharang sa daan. Ang hindi kilalang tono at malamig na mga mata ay nagpayanig sa puso ni Suleyao at Gukyanyu. Ngunit ayaw nilang pakawalan ang anumang bahid ng pag-asa, matigas silang ayaw bumitaw, alam naming ikaw yan. Yungsun, ako ang ate mo, hindi mo na ba ako kinikilala? Nagulat ako sa kanilang pagiging emosyonal, mabilis kong binitiwan ang hawak ko, at itinuon ang aking siko para itulak sila. Dahil sa lakas ng pagkakatulak, napaurong ang dalawa ng ilang hakbang, at mabilis akong tumakbo palayo. Gulat na gulat ang dalawa sa nangyari, kusa silang sumunod, ngunit nang makita ang mukha na napakalayo sa kanilang naaalala, ang mga salitang lalabas sana sa bibig ni Suleyao ay nabulunan sa kanyang lalamunan. Ang kakarampot na pag-asang nag-aalab sa kanilang puso ay tuluyang napatay sa sandaling iyon at ang kanilang mga mata ay napuno ng kalituhan. Si Gukyanyu ay hindi rin makapaniwala,
Pilit na nagsasabi ang kanyang ika-6 na pakiramdam na ang taong nasa harap niya ay ako. Sigurado siyang hindi siya nagkakamali, subalit ang taong hinabol at natagpuan nila, maliban sa pangangatawan, ay walang pagkakatulad sa kanyang kapatid pagdating sa mukha at ugali. Habang natutulala ang dalawa, tumawag na ng pulis ang may-ari ng tindahan. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ang mga pulis at dinala kaming 4 sa presinto. Dahil naroon ang mga pulis, hindi ako nag-atubili, matuwid at mariin kong isinalaysay ang mga pangyayari ngayong gabi. Unti-unting dumilim ang mga mata ni Gu Qianyu at Su Leyao. Ayaw nilang maniwala, ngunit napipilitan silang tanggapin na ang taong ito na nagngangalang Jiang Yichen ay hindi si Gu Yongsun. Noon, kahit pa mapagbintangan ni Song Jinyan, kahit gaano kasakit o kagalit, hindi ako kailanman naging bastos, hindi sumisigaw at laging may pinag-aralan. Ang mukha ng isang tao ay maaaring magbago, ang boses ay maaaring baguhin, ngunit ang ugali at karakter ay hinding-hindi magkakaroon ng ganoon kalaking pagkakaiba. Hindi ko alam ang nasa isip nila matapos kong magsalita ng diretsyo. Bigla kong hinampas ang mesa, ganoon lang ang nangyari, mga opisyal. Narito ang mga saksi at testimonya, siguradong may CC record pa, kailangan nyo akong tulungan. Isinulat ng pulis ang bawat salita, lumingon siya kina Gu Qianyu at Su Leyao, kayong dalawa. Ano ang nangyari? Tiningnan namin ang CC, nakita namin siyang nagsisimba. Akala namin ay kakilala namin, kaya hinabol namin para itanong, aksidente lang iyon. Nang marinig ko ito, mas nagalit ako at binigyan sila ng matatalim na tingin. Matagal na silang sumusunod sa akin, ito ay planado, tiyak na isang planadong krimen ito. Ang dalawang ito ay siguradong may masamang balak, dapat silang ikulong, kailangang ikulong. Maging ang pulis ay nairita na sa ingay ko, kaya gumawa siya ng senyas na manahimik, doon lang ako kumalma. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, nagkita ba kayong dalawang panig sa sementeryo? Anong sementeryo iyon? Iisa lang ba ang pinupuntahan niyong puntod? Bahagyang kumislap ang mga mata ni Gu Qianyu at bumaba ang tono ng kanyang boses. Pumunta kami sa sementeryo ng mga bayani para dalawin ang aking mga magulang. Nanatili akong walang pakialam. Sa mapang-asar na tono, sementeryo ng mga bayani. Iyon ang iniutos ng matanda sa amin bago siya mamatay. Gawain sa paglilinis ng puntod. Hirap na hirap akong maglaan ng oras para pumunta roon, tapos guguluhin lang nila ako. Ang kawalan ko ng respeto ay nagpainit sa galit ni Gu Qianyu at Su Leyao, at pareho silang tumingin ng masama sa akin. Ulitin ko, hindi iyon panggugulo, nagkamali lang kami ng kilala. Nang marinig ko ang sinabi ni Su Leyao, napangisi ako ng may kasamang paghamak, nagkamali. Nagpapatawa ba kayo? Hindi ko kayo kilala, pero tawag kayo ng tawag sa akin na kapatid. Kahit sariling kapatid, hindi nyo makilala. Bulag ba kayo? Sino ang gagawin nyong kapatid? Ang malas ko naman talaga. Ang mga salitang ito na lubos na nakakasakit ay tuluyang nagpagalit sa dalawa. Tumayo silang dalawa ng sabay, at mahigpit na naikuyom ang kanilang mga kamao, mag-ingat ka sa pananalita mo. Hindi mo mapapantayan si Yongsun, ikaw na palamunin at walang kwenta. Nang magsisimula na silang mag-away, dumating na si Kapitan Xi para linawin na isa lang itong pagkakamali, alang-alang sa kanya. Hindi na sila pinakialaman ng mga pulis at pinayagan na silang umalis. Dinala niya ang 3 palabas ng presinto. Patuloy pa rin ako sa pagrereklamo, bakit kailangang palampasin ang ganito kalaking isyu? Ang totoo ay 2 babaeng magulo sila, para sa akin ay dapat silang ikulong. Tiningnan ako ni Kapitan Xi nang may halong pagkadismaya. At naging seryoso ang kanyang tono, magparaya ka na lang, dahil malinaw na pagkakamali lang iyon. Hayaang na lang natin. Gabi na rin, umuwi na kayo. Sinabi niya iyon habang pumapara ng sasakyan, at ipinasok sa loob ng sasakyan ang mga taong ayaw pang tumigil. Pagkaalis ng sasakyan, humarap si Kapitan Xi kina Su Leyao at Gu Qianyu na may mababaw na ngiti sa kanyang mukha. Ang bata pa mag-isip ni Yongsun, huwag sana kayong magalit sa kanya. Sa pagkakita sa pinagkakatiwalaang kasamahan ng kanilang mga magulang. At kay Tito Xi na nag-alaga sa kanya mula pagkabata na nagtatanggol sa taong walang pakundangan magsalita, isang duda ang sumibol sa puso ni Gu Qianyu. Tito Xi, sino ba talaga ang taong ito? Bakit mo siya dinala sa puntod ni na mama at papa para mag-alay ng bulaklak? Sa daan pa lamang. Naisip na ni Kapitan Xi na itatanong ito, kaya inilabas niya ang nakahandang dahilan. Ang pamilya ni Yongsun ay mga mangingisda. Bago mamatay ang mga magulang ninyo, iniligtas nila ang buhay ng ama ni Yongsun, kaya naman tanaw niya ito bilang malaking utang na loob. Taon-taon siyang bumibisita sa puntod. 2 taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang ama dahil sa brain hemorrhage, at bago siya malagutan ng hininga ay binanggit pa rin niya ang tungkol dito. Kaya nangako si Yongsun na taon-taon siyang dadalaw. Nagkataong nakita ko siya kanina, kaya hinatid ko na siya. Ang paliwanag ay maayos at mukhang lohikal. Ngunit hindi nila maintindihan kung bakit. Pakiramdam ng dalawa ay may mali, subalit hindi nila matukoy kung ano yon, kaya napakunot na lamang sila ng noo.
Ayaw ni Kapitan Xi na mapalalim pa ang kanilang pagsusuri, kaya nagpaliwanag pa siya, bagamat padalos-dalos ang batang si Yongsun. Hindi masama ang loob niya. Mahirap lang ang kanilang pamilya, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pinalaki siya ng kanyang lola, at ngayong pumanaw na rin ang kanyang mga magulang nitong mga nakaraang taon, nakakaawa siya. Alang-alang sa akin, sana ay maging mapagbigay kayo at huwag na siyang pagtuunan ng pansin. Nang marinig ito, naalaala nila ang masaklap na kapalaran ni Gu Yongsun, at doon lamang naglaho ang kanilang inis. Tahimik silang tumango. Alam ni Kapitan Xi kung sino ang kanilang naisip, kaya napabuntong hininga siya. At tinapik ang kanilang mga balikat. 2 taon na ang nakalipas mula nang yumao si Yongsun, kailangan na ninyong magpatuloy sa buhay. Huwag na kayong masyadong malungkot, tiyak na inaalagaan siya ni na Kuya Gu at ng kanyang asawa sa langit, at hindi nila nanaisin na manatili kayong nagdurusa. Bagamat mga salitang pampalubag loob ang mga ito, ang damdamin ni Gu Qianyu at Su Leyao ay lalong bumigat. Tumingala sila sa madilim at walang bituing kalangitan. Nag-umapaw ang emosyon sa kanilang mga mata. Kung may kaluluwa nga pagkatapos ng kamatayan, ang mga magulang ni Guba, nang makita nilang paulit-ulit nilang sinasaktan si Gu Yongsun, ay labis na madidismaya. Ang namatay sa matinding kawalan ng pag-asa na si Yongsun. Hindi na ba niya sila mapapatawad kailanman? Sa isang iglap, ang hapdi at pait ay dumaloy sa puso ng dalawa. Hindi sila makapagsalita, tahimik na lamang silang sumakay sa sasakyan, at nanatiling tahimik sa buong biyahe. Pagdating sa villa at pagkakita sa madilim na bahay na walang sindi ang mga ilaw, kapwa sila natulala at nawala sa sariling wisyo. Kung narito pa si Yongsun, tiyak natatakbo siya sa balkonahe para batiin tayo ng nakangiti. Ngayon pa naman ang kaarawan niya, ngunit hindi na siya makakatikim ng cake. Buong gabi, hindi makatulog si Su Leyao, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang aninong nakita niya sa sementeryo ng mga bayani. Hindi mapakali ang kanyang kalooban, siya ba talaga ang hindi si Yongsun? Jiang Yichen. Binanggit niya ang pangalang ito hanggang sa mag-umaga, hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili na bumangon at magpadala ng mensahe sa kanyang sekretarya. Paliwanag na ang langit sa labas, bumaba siya para magpahangin, at paglabas niya ay nakita niya si Gu Qianyu na nakatayo sa isang sulok. Nagtama ang paningin nilang dalawa na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at tinanong ni Gu Qianyu, saan ka pupunta? Natigilan si Su Leyao, hindi niya alam kung saan siya tutungo, kusa lamang siyang gustong tumakas mula sa kulungang ito. Napuno ng mga alaala, hindi ko alam, magpapahangin lang. Pagkasabi nito, nagmaneho si Su Leyao palayo, walang patutunguhan, magulo ang kanyang isipan sa buong biyahe. Hindi niya alam ang kanyang iniisip at nang matauhan siya, napagtanto niyang muli siyang napadpad sa eskinita kahapon. Ito ay isang lumang subdivision na napapalibutan ng maliliit na tindahan. Maagang nagbukas ang mga tindahan ng almusal at umuusok ang mga siopaw at mantou sa loob ng mga steamer. Sa likod ng hamog, nakita ako ni Su Leyao. Nakasuot ako ng sombrero, payapang bumaba ng hagdan. Itinalo ng basura sa basurahan, bumili ng isang basket ng siopaw, at bumalik sa loob, wala pang 10 minuto ang nakalipas. Ngunit natulala si Su Leyao. Nang makaalis ang mga tao, sumunod siya sa akin nang parang nawawala sa sarili. Pagdaan niya sa basurahan, sumulyap siya rito at maglalakad na sana palayo, ngunit pagkalipas ng 5 hakbang, ang kanyang utak na matagal na hindi nakapagpahinga ay biglang gumana. Bumalik siya. At nang makita ang kandila na nakalabas sa nakabukas na basurahan, nanigas ang kanyang mga mata. Kahapon nang suriin ang pagkakakilanlan sa istasyon ng pulisya, nakita niya ang ni Jiang Yichen, 23 taong gulang, nakatira sa isang maliit na baryo ng mga mangingisda. At ang kaarawan ay June 11. Sabi ni Captain C ay ulila siya, kaya bakit siya bibili ng birthday cake? Sa isang saglit, naramdaman ni Su Leyao na parang nahawakan niya ang susi ng katotohanan, kaya mabilis siyang sumunod paakyat. Paglingon ko sa ika-4 na palapag, sakto namang lalabas ang kapitbahay nang bubuksan ko na ang aking pinto. Nakangiting bumati ang batang babae sa akin, at sinuklian ko ito ng ngiti, na inay. Salamat sa pag-imbita mo sa akin sa kaarawan mo kahapon, napakasarap ng cake. Ang isang pangungusap na iyon ang sumira sa katawa-tawang hinala ni Su Leyao. Nagpakita siya ng isang mapait na ngiti, at nang hihinang tumalikod para bumaba, hindi niya narinig ang malambing na sagot ng maliit na bata. Masarap din ang cake ni Kuya, pareho pala tayo ng kaarawan, hay, napakatsamba naman. Sa susunod, sabay na tayong magdiwang, gusto mo ba? Yumuko ako at hinaplos ang kanyang ulo, at matapos ang ilang pangkamustahan ay umuwi na ako. Sa sandaling sumara ang pinto, hinubad ko ang lahat ng aking pagpapanggap at nakahinga ng maluwag. Masarap ang siopaw, napuno nito ang aking nagugutom na sikmura, nagunat ako ng katawan at humiga sa sofa. Naalala ko ang cute na hitsura ni Nana noong inirekomenda niya sa akin ang siopaw, kaya hindi ko na malayang napangiti ako. Pagbalik ko mula sa presinto kahapon,
Dumaan ako sa tindahan ng cake at bumili ng isa, ngunit sa may pintuan ay nakasalubong ko. Si Nana nakaarawan din pala. Ang batang ito na madaling makipagkaibigan ay kumurap-kurap ang mga mata habang hinahawakan ako. At tinanong kung birthday ko ba ngayon. Nang makumpirma niya, pinilit niya pa akong magdiwang kasama sila. Hindi ko matanggihan ang paulit-ulit na imbitasyon ng mabait na pamilya ng kapitbahay, kaya pumayag na ako. Isang gabi lang, sobrang naging malapit na sa akin ang bata. Alam nilang bago lang ako rito, kaya marami silang ipinakitang masasarap na kainan sa malapit. Masyado na akong nasanay sa pakikitungo sa mga kriminal at masasamang loob. Kaya ngayong nakabalik na ako sa normal na buhay at nakilala ang ganito kabait na mga kapitbahay, tunay akong natutuwa sa kaibuturan ng aking puso. Ano man ang mangyari sa hinaharap, kahit papaano ay nakuha ko na ang kapayapaang matagal ko ng pinapangarap. Para sa akin, sapat na yon. Bumili ako ng maraming gamit sa bahay at inayos ko itong mabuti. Dahil sa aking espesyal na pagkakakilanlan, bihirang-bihira akong lumabas, at kung lalabas man ako, palagi akong nagtatago. Kahit sa pagiging mainat na ito, napansin ko pa ring sinusundan ako, at ang taong sumusunod sa akin. Kilala ko rin pala sina Suleyaw at Gukianyo. Simula noong nagkita kami sa Linyuan. Hindi ko akalaing mahahanap nila ako. Para hindi sila maghinala, gumawa ako ng eksena sa presinto. Kinausap din ako ni Kapitan Xi at sinabing hindi naman sila dapat magduda. Pero nitong mga nakaraang araw, pabalik-balik kong nakikita sa bintana ang isang marangyang sports car na hindi bagay sa lumang subdivision na ito. Minsan kapag lumalabas ako para bumili ng tubig, ramdam ko rin ang bahagyang pagmamasid sa akin. Sa loob ng 2 taon bilang undercover, para perpektong maitago ang tunay kong pagkatao. Natuto akong maging isang palaboy. Naniniwala akong hindi ako makikilala ni Suleyaw at Gukianyo, ngunit sa nakikita ko. Siguradong may napansin silang kakaiba, kaya madalas na silang nagpapakita sa tabi ko. Para sa aking kaligtasan. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, tinawagan ko si Kapitan Xi at pinag-usapan namin ang mga hakbang na dapat gawin. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Nitong mga nakaraang araw ay nanatili lang ako sa bahay. Ang Enero 18 ay ang araw ng aking ama sa pangalan. Pagkatapos kong mag-alay kay Dachuan, maaga akong bumalik sa sementeryo ng baryo ng mga mangingisda. Ngunit hinarang agad ako ng 3 hanggang 5 kriminal pagkatapos kong magdasal. Pucha, linoko mo ako ng 3,000 noong huling beses, tapos tumakas ka agad kinabukasan. Akala ko hindi ka nababalik, Jiang Yichen, ang lakas talaga ng loob mo. Nagmumura ang mga lalaking pumalibot sa akin. Tiningnan ko sila ng bahagya, at nagitnit ang galit ni Zhao Biao, wala na siyang balak makipagbiruan pa sa akin. Itaas sana niya ang kamay para bugbugin ako, pero nang iwinasiwas na ang bakal na baras, isang boses ang pumigil sa kanya. Paglingon ng grupo, nakita nila ang 2 babaeng mukhang mayayaman na nakatingin sa kanila ng may malamig na ekspresyon. Hindi ba kayo nahihiya, mga lalaki, na apihin ang isang taong mag-isa? Dumura si Zhao Biao. Tiningnan niya ang 2 babae nang may panghahamak. Sino ba kayo? Umalis na kayo rito. Kung hindi, pati kayo ay bibigyan ko ng leksyon. Sa isang utos, nagsimulang makipagsuntukan ang mga kriminal sa 2 babae. Habang pinapanood ang kaguluhan, sinamantala ko ang pagkakataon para tumakas. Hindi ako nag-atubili kahit isang segundo, at lumipas ang 5 minuto bago napansin ng 2 panig na naglalaban na wala na ako roon. Lumigalinga ang isa sa mga tauhan, hinampas ang sariling hita, at sumigaw, "Patay, Biaoj!" Tumakas na ang lalaking iyon. Hindi na inintindi ng grupo ang pakikipaglaban at galit na nagmamadaling tumakbo patungo sa dulo ng baryo para habulin ako. Ang naninigas na katawan ng 2 babae ay bahagyang lumuwag habang tinitingnan ang mga sugat sa mukha ng isa't isa. Sina Gukianyo at Suleyaw ay natulala ng sandali bago natauhan at napagtantong ginamit ko ang pagkakataong nag-away sila. Upang tahimik na tumakas, nanliit ang mga mukha nilang 2, nitong mga nakaraang araw. Hindi nila malimutan ang nangyari sa sementeryo. Sinasabi ng kanilang katuwiran na si Jiang Yichen ay hindi si Guyong Sun, ngunit sa ilalim ng kanilang subkonsyensya, hindi nila mapigilang sumunod sa akin. Bihira akong lumabas, ngunit basta makita ang kwartong iyon. Na laging nakasara ang mga kurtina, ang kanilang mga pusong nagdusa sa loob ng 2 taon ay nakakahanap ng kapayapaan. Hindi nila hinahanap si Jiang Yichen o ang mga ebidensya tungkol kay Guyong Sun, kundi para sa sarili nilang kapayapaan ng loob. Pagmamaneho pabalik sa sirasirang apartment. Nang makita nilang nakabukas ang ilaw sa kwarto, nakahinga ng maluwag ang 2. Binuksan ni Gukianyo ang bintana ng sasakyan at nagsindi ng sigarilyo. Kinuha naman ni Suleyaw ang mga dokumentong. Tupi-tupi na ang mga gilid at binasa itong mabuti. Ito ang mga nakalap ng sekretarya tungkol kay Jiang Yichen. Kahit na pagkatao ito ng isang estranghero, paulit-ulit niya itong binasa hanggang sa maisaulo na niya. Hindi niya rin alam kung bakit siya interesado sa isang taong hindi naman kapansin-pansin.
Sa lalaking ito, wala siyang makitang kahit katiting na pagkakahawig kay Gu Yongsun. Ngunit sa pagbabasa pa lang ng mga salitang ito, ang nabubuo sa kanyang isipan ay ang imahe ko noong bata pa ako. Dahil sa kakaibang sitwasyong ito, ilang beses niyang naisip kung nagkakaproblema na ba ang kanyang kaisipan. Ngunit nang sabihin ni Gu Qianyu na minsan ay nakakaranas din siya ng ganitong estado. Doon lang napagtanto ni Suleyao na hindi ito guni-guni. Ang dalawa ay nagpasyang magpakonsulta sa isang psikolohista kung saan na-diagnose silang pareho na may malalang histerya. At nagbigay ang doktor ng lunas, ang inyong mental na kalagayan ay malamang na. Naapektuhan ang balita tungkol sa pagpanaw ni Igyu, at dahil hindi kayo sumailalim sa anumang therapy, lalong lumala ang inyong kondisyon at patuloy na bumabagsak ang inyong kalusugan. At sa puntong ito, sa lugar kung saan naganap ang aksidente ni Igyu, ay nakatagpo kayo ng isang taong kahawig niya ang pangangatawan. Dahil sa matinding pananabik, hindi nyo na malayang itinuring nyo na ang Ginoong Jiang na ito bilang anino ni Igyu, kaya kayo naging dependent sa kanya. Bagamat hindi na maibabalik ang mga patay, para sa inyong ikabubuti, iminumungkahi ko na mas makipag-ugnayan pa kayo sa Ginoong Jiang na ito, ang presensya niya ay makakatulong sa inyong paggaling at marahil ay makakatulong sa inyong makaahon mula sa trauma ng aksidente. Upang makapagsimula ng normal na buhay, naalala ang payo ng doktor at ang aksidenteng nangyari kanina. Nagbago ang isip ni Suleyao at tumingin kay Gu Qianyu, dahil nakakatulong si Jiang Yichen sa ating paggaling. Bakit hindi natin siya patirahin sa piling natin? Marahil ay may nakatadhanang dahilan kung bakit natin siya nakatagpo. Bagamat hindi siya si Yongsun, kaawa-awa rin ang kanyang kalagayan. Ituring na lang natin ito bilang paggawa ng mabuti para kay Yongsun. Sumang-ayon din si Gu Qianyu sa ideyang ito at tumango ng bahagya. Bagamat may mga problema ang taong ito, hindi naman masama ang kanyang kalooban. Dahil iniligtas ng aking mga magulang ang kanyang ama, tutulungan ko na rin siya para hindi siya maligaw ng landas at hindi masayang ang pag-asa ng aking mga magulang. Nag-usap pa ang dalawa ng matagal bago sila magkasamang umakyat at kumatok sa pintong iyon. Kalahating oras silang kumakatok, walang sumasagot sa loob, hanggang sa hindi na matiis ng kapitbahay. Matapos akong murahin ng ilang beses, bahagya kong binuksan ang pinto, sapat lang para sumilip ang aking mga mata. Puno ng pag-iingat, hindi ba kayo titigil? Lumayas na kayo! Kundi tatawag ako ng pulis. Naiinis na sabi ni Gu Qianyu nang marinig ang boses ko. Agad siyang hinila ni Suleyao, at sa paos na boses ay sumagot, tungkol sa nangyari kanina. Mag-usap tayo. Sinulyapan ko sila ng masama, labis ang pagkataray ng aking tono. Anong pag-uusapan? Yung pagsunod niyo sa akin. Sige, sa presinto na lang tayo mag-usap. Tingnan natin kung makakatakas pa kayo ngayon. Isasara ko na sana ang pinto nang mabilis na ipinangharang ni Suleyao ang kanyang palad. Sa pagitan ng pinto, hindi siya pinalampas ni Jiang Yicheng, mabilis niyang itinulak ang pinto ng malakas. Ang buong palad nito ay agad na namuo ng dugo, naging kulay asul at lila. Nagdingit-ngit sa galit na nakita ni Gu Qianyu ang kanyang pinsala, at hindi napigilang sumigaw, Jiang Yicheng, niligtas ka namin. Huwag kang walang utang na loob. Sino ang may sabing iligtas niyo ako? Hindi ba't kayo ang mahilig makialam? Gusto niyo pagamitin ang bagay na yon para takutin ako? Asa pa kayo? Nang makitang mag-aaway na naman ang dalawa, pilit na pinigilan ni Suleyao ang sakit at nagsalita. Hindi kami nandito para makipag-away, gusto lang naming makipagkasundo sa isang bagay. Kung hindi mo kami bibigyan ng pagkakataon, baka ang mga lasing na nakapaligid sa iyo bukas ng hapon ay mismong sa bahay mo na pumunta. Ang mukha ko sa mga katagang iyon ay unti-unting nagbago. Tinitigan ko sila ng masama, halos magitnit ang aking mga ngipin. Bilisan niyo! Alam ng dalawa na iyon ang ibig sabihin ng pagsang-ayon. Pinunasan ni Suleyao ang malamig na pawis sa kanyang noo. Dahan-dahang ibinaba ang kamay at mahinang nagsalita, hindi ito ang tamang lugar, pumunta na lang tayo sa tea house. Tahimik ang loob ng silid. Matapos kong marinig ang kanilang kahilingan, nagpakita ako ng isang mukhang hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin ng upahan ako para gamutin ang inyong sakit? Hindi nga ako nakatapos ng middle school, ipapagamot niyo sa akin. Nabaliw na ba kayo? Hindi ba kayo natatakot na mamatay kayo sa kamay ko? Wala kang kailangang gawin. Kailangan mo lang lumipat sa villa at manirahan kasama namin. Nang sabihin yon ni Gu Qianyu, lalong tumindi ang pagdududa sa aking mukha. Akala niyo ba bata ako? Mga manlolokong gaya niyo, kayang bumili ng villa. May himala bang mahuhulog mula sa langit? Mga hibang, huminga ng malalim si Suleyao, at naglabas ng calling card para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ko man lang ito tiningnan. Itinapon ko lang ito sa basurahan. Kaya ko ring gumawa ng ganito. Diretsahang naglabas si Gu Qianyu ng bank card at iniabot ito sa akin. Mariing sinabi niya sa akin na may 8 milyong piso sa loob nito. Timbang-timbang ko ito ng ilang beses. At sa isang iglap ay binali ko ito sa ilang piraso. Sabay ngisi, hanapin niyo ang address ng pinakamataas na skyscraper
at bilhin niyo ang gusaling iyon. Subukan muna natin ang inyong kakayahan. Pagkalipas ng ilang araw, nang dalhin nila ang patunay ng pagbili. Wala pa rin itong halaga sa akin, kaya nagbigay ako ng panibagong kondisyon, nabalitaan ko na napaka-epektibo ng mga dasal sa Union Temple. Hindi ako makatulog ng maayos kamakailan, pumunta kayo roon at humingi ng anting-anting para sa aking kaligtasan, siguraduhin niyong taos puso ang inyong gagawin. Kinahapunan, ang video ni Suleyaw at Guqianyu na naglalakad ng paluhod paakyat ng bundok para magdasal ay kumalat na sa internet. Habang pinapanood ko ang dalawa na sugatan at duguan sa video, bahagyang nagbago ang aking emosyon at ang mga alaalang matagal nang nakabaon ay muling bumalik. Ang mga akusasyong walang basihan noong ako ang pinagbintangan, ang desperasyon sa bawat pagkakataong iniwan nila ako, ang mga luhang hindi natutuyo at ang dugong dumanak. Lahat ay malinaw sa aking alaala at nakatatak sa aking puso. Hinawakan ko ang aking puso na tila nanhid na. Humihingal ng mabilis para maibsan ang kirot sa aking katawan. Hindi ko maintindihan. Kahit na napaka-irasonable at pahirap na ng mga hinihingi ko, bakit hindi pa rin sila sumusuko? Dahil ba sa nakikita ninyo? Ang anino ng kapatid ko sa kanya, sa isang dahilang wala namang basehan. Kung ganito ninyo pala siya pinapahalagahan, bakit hindi niyo siya pinahalagahan noong nabubuhay pa siya? Matagal na siyang patay. Pero naghahanap pa rin kayo ng aliw sa isang taong wala namang kinalaman sa kanya, nakakatawa. Talaga, kaya nang ibigay nila ang anting-anting na pinaghirapan nilang makuha, hindi pa rin ako natinag. Maganda ang gamit pero bakit may dugo? Baka naman magdulot ito ng kapahamakan. Kalimutan niyo na lang, ayoko na niyan, ibabalik ko na sa inyo. Ibinato ko ang gamit sa kanila at akmang akyat na sa itaas ng biglang hawakan ni Guqianyu. Ang aking kamay, bakit mo pa ulit-ulit na niyurakan ang aming sinseridad? Ano pa ba ang hindi mo ikinakasaya? Huminto ako sa paglakad, lumingon, at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi ako masaya sa inyong dalawa, hindi ba halata? Bihirang mangyari na may taong kinamuhian ko agad sa unang pagkikita pa lang. Bagamat ang mga salitang ito ay nanggaling sa bibig ni Jiang Yichen, hindi ko alam kung bakit. Naramdaman ni Suleyaw at Guqianyu na ang nakatayo sa harap nila ay si Gu Yongsun sa isang iglap. Ang mga damdamin ng pagkakasala at sakit na hindi mapalagay ay muling bumalong sa kanilang mga puso, na parang mapurol na kutsilyong humahati sa kanilang laman habang nagdurusa sila. Ang mga mukha ng dalawa ay naging sobrang putla, ang kanilang mga kamay ay nanghihinang nakalaylay, at wala talaga akong balak na pansinin sila. Tumalikod ako at naglakad pa uwi, habang bumabalot ang malalim na kadiliman ng gabi, at ang buong mundo ay tila isang walang katapusang bangin. Hindi nila mapigilan ang kanilang sarili na mahulog sa kadiliman, inakala ko na dahil sa mga masasakit na salitang binitawan ko. Ang dalawang mapagmataas na babaeng ito ay hindi na muling manggugulo sa akin, ngunit ang mga pangyayari ay higit pa sa aking inaasahan. Dati, makikita ko lang sila tuwing ikalawang araw, ngunit ngayon, binili na nila ng direkta ang bakanting bahay sa tabi at lumipat doon. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip nilang dalawa, ngunit hindi ako nagpatinag sa kanilang mga baliw na kilos. Bagamat matagumpay na natapos ang unang araw ng operasyon at ang piraso ng chess na tulad ko ay nanahimik na sa ilalim ng tila mapayapang tubig, ay may mga lihim na daloy. Maaaring sa susunod na buwan, maaaring bukas. O maaaring sa susunod na segundo, si Jiang Yicheng, ang undercover, ay muling gagamitin ng organisasyon. Handa na ako sa anumang laban, kaya sa harap ng ibang tao, ginagampanan ko pa rin ang pagiging isang pasaway at balasubas na siga, at sa harap ni Guqianyu at Suleyaw, nananatili akong malamig ang pakikitungo. Ngunit kahit paano ko sila insultuhin, hindi pa rin sila sumusuko at patuloy na nagpaparamdam. Itinuring ko silang parang walang halaga, ang mga regalong ibinibigay nila ay itinatapon ko. O kaya naman ay ipinamimigay sa iba. Sinabi nilang hahanapan nila ako ng trabaho, sinagot ko sila na ayaw ko namang magtrabaho. Inaanyayahan nila akong magbakasyon para mag-relax, ngunit tinatamad akong sagutin sila. Lumipas ang mga araw. Unti-unti akong nasanay sa kasalukuyang buhay at napansin ang kanilang kakaibang ikinikilos, ngunit isang segundo lang akong nag-alinlangan. At mabilis din akong bumalik sa normal. Pagkatapos kong pakalmahin ang aking sarili, bihirang pagkakataon na tumalikod ako. At kinausap ang makulit na si Guqianyu, hindi ako alagang hayop, kung may sakit kayo, magpatingin kayo sa doktor. Huwag kayong magpakabaliw sa harap ko. Pagkasabi nito ay isinara ko ang pinto at lumabas ng bahay. Dahil sa bilis ng aking pagtalikod, ang kwintas na nakatago sa aking kwelyo ay lumabas. Nang makita ang pendant nito, biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Guqianyu. Kung hindi siya nagkakamali, ang malinaw na disenyo sa pendant ay eksaktong kapareho ng sarelo na iniwan ng ina ni Gu na itinuturing kong kayamanan. Matapos ang insidente, hinanap ni Guqianyu ang bawat sulok ng kalsada. At lahat ng lugar na maiisip niya sa bahay, ngunit hindi niya mahanap ang relo, bakit may kaparehong gamit si Jiang Yicheng.
Sa isang iglap, ang kaisipang matagal na niyang itinatanggi na si Jiang Yicheng ay si Gu Yongsun ay muling bumalik. Muli itong sumagi sa kanyang isipan, at sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanyang kutob kaysa noong una. Mabilis siyang bumaba ng hagdan para kumpirmahin ito, ngunit napakadilim ng gabi. Hindi nakita ni Gu Qianyu ang aninong labis niyang kinasasabikan, ngunit ang sobrang kagalakan ay nanaig sa kanyang pagkadismaya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang telepono at bumalik sa loob, handang ibahagi ang magandang balita kay Suleyao. Pagkaalis ko, tumayo ako mula sa kainan, sumakay sa nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada, at isinara ang pinto. Iniulat ko sa kanya ang mga pangyayari kamakailan, at binigyang diin ang posibilidad na naghihinala na sina Suleyao at Gu Qianyu. Matapos makinig, tumango siya, ang kanyang mga mata ay malalim at seryoso. Naiintindihan ko, ako na ang bahala sa mga bagay dito, huwag kang mag-alala. Gumaan ang loob ko, magsisimula na ba ang operasyon ngayong gabi? Iniabot niya ang mga selyadong dokumento sa akin. Saka lamang nagsalita si Captain C ng seryoso, opisyal na magsisimula ang operasyong Zuyue ngayong alas -1:00 ng gabi, ang iyong pagkakakilanlan ay mananatiling Yu Jianan. Jiang Yicheng, ang iyong code name ay papalitan ng ni Dongyan. Kinabukasan, nagising sina Suleyao at Gu Qianyu dahil sa ingay sa pasilyo at pagbalik ng kanilang ulirat. Agad silang tumalon mula sa sofa at nagmamadaling tumakbo sa pinto nang hindi man lang nagsusuot ng tsinelas. Natulala silang dalawa nang makitang may mga taong naglalabas ng mga gamit mula sa katabing silid. Nagmamadali silang humarang, nasaan si Jiang Yicheng? Bakit siya lumilipat? Anong karapatan ninyong galawin ang mga gamit niya? Tiningnan lang sila ng landlord at inirapan. 2 buwan lang ang renta niya, at dahil lumipat na siya, syempre kailangan ko nang linisin para sa mga bagong upa. Para sa dalawa, ang balitang ito ay parang kidlat na tumama sa kanila, hindi nila akalain. Nasa loob lang ng isang gabi, mawawala si Jiang Yicheng sa kanilang paningin dahil lamang sa hinalang iyon. Sila na hindi nakatulog sa excitement ay hindi matanggap ang resulta, at ginawa ang lahat para hanapin ako. Ngunit maging ang landlord at mga kapitbahay ay walang alam, at sa listahan ng mga manlalakbay sa labas ng lungsod. Wala ring pangalan na Jiang Yicheng, para siyang patak ng tubig na nahulog sa dagat, naglaho ng walang bakas. Isang hakbang na lang ang layo sa katotohanan, ngunit ang tanging taong magbibigay sa kanila ng pag-asa ay tila naglaho na sa mundo. Ang resultang ito ay isang mabigat na dagok para kina Gu Qianyu at Suleyao, at bumalik sila sa kalagayan noong kakamatay ko pa lamang. Parang mga buhay na bangkay na walang sigla, sa ilalim ng hapdi ng nawasak na pag-asa, napipilitan silang patuloy na maniwala at igiit ang si Gu Yongsun ay ako rin, na gusto lang daw nitong lumayo dahil ayaw niyang matuklasan nila siya, ang tanging kaisipang ito ang nagpapanatili sa kanilang katinuan. Ngunit ang munting sandigang psikolohikal na ito, sa paglipas ng panahon, ay unti-unting naging marupok at walang saysay. Hinalughob na nilang halos buong lungsod, ngunit wala pa ring bakas ni Gu Yongsun. Napilitan silang ikulong ang kanilang mga sarili sa maliit na bahay na binili na nila, naghihintay ng walang pag-asa sa aking pagbabalik. Araw-araw, ang sala ay unti-unting napuno ng mga walang lamang bote ng alak at abo ng sigarilyo. Pagkagising mula sa matinding kalasingan, nakita ni Suleyao ang bakanting silid, at sumakit ang kanyang ulo ng tila puputok. Ubus na ang alak sa mesa. Kapakapang pumasok siya sa banyo, at nang bubuksan na sana ang gripo, isang hibla ng buhok ang biglang nakakuha ng kanyang atensyon. Pinulot niya ito at pinagmasdan ng matagal, hanggang sa ang kanyang malabong isipan ay biglang luminaw. Ginising niya si Gu Qianyu na mahimbing pang natutulog, at nagmamadali silang dalawa patungo sa ospital, sa paghihintay sa departamento ng henetika sa loob ng kalahating araw. Bawat minuto at segundo ay tila isang matinding pagpapahirap. Dahil sa bugso ng adrenaline, tinawagan din ni Gu Qianyu ang isang taong maaaring nakaalam sa kinaroroonan ni Gu Yongsun. Nang dumating si Kapitan Xi sa ospital matapos ang trabaho, kakalabas lang din ng resulta ng pagsusuri. May tatak na pulang tinta na nagkukumpirmang walang ugnayang biolohikal. Sa sandaling mabasa ang mga salitang ito, sa loob ni Gu Qianyu at Suleyao, ang huling hibla ng kanilang pag-asa ay naputol. Sa mapupulang mata ay bumalong ang mga luha, at ang kanilang mga katawan ay patuloy na nangangatob. Parang mga nawawala sa sarili, pinunit nila ang papel na yon, habang pinagmamasdan ang mga nagliliparang piraso ng papel na parang mga nyebe. Sa mga mata ni Kapitan Xi na nakayuko ay may sumilip na awa. Noong gabi ng aking pag-alis, ipinaglinis niya ang bahay na yon. Ang buhok na iyon ay sinadya kong iwan, upang putulin ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang puso. Bagaman ang resultang ito ay napakasakit para sa kanila, para sa ikatatagumpay ng operasyon, ang lahat ng sakripisyo ay nararapat. Dahil sa paninindigang ito, ang damdamin ng lungkot ay mabilis na naglaho. Siya ay muling naging ang rasyonal at mahinahong kapitan ng pulisya, lumapit sa kanila at muling iginiit ang katotohanan, Qianyu, Leyao.
Si Yongsun ay matagal nang namayapa, 2 taon na ang nakaraan. Huwag ninyong ibaling ang inyong damdamin sa isang ilusyong haka-haka, dapat na kayong bumangon. Ang kalmado at mariing tinig na ito ay walang naibigay na kaaliwan kina Gu Qianyu at Su Leyao. Alam nilang dalawa ng higit sa sinuman. Hindi na sila makakabangon pa. Ang kanilang mundo na binalot ng kadiliman ay hindi na kailanman masisilayan ang bukang liwayway.